Ang Devil Emperor. Credit to the author. E338-46. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pagbabalik ng angka ng Larsen, si Ethan ang larawan ng katahimikan. Parang pandikit na dumaikit sa kanya si Jigo, na lumikha ng nakakapangilabot na kapaligiran na walang sino man sa paligid ang nang-ahas na basagin at lapitan. Gulat na pinanood sila ng lahat, maging ang mga pinuno ng sambahayan. Walang nakaisip nito. Isang simpleng ikatlong uri ng angkan ang umangat sa ranggo ng isang pamilya sa sandaling lumitaw si Jigo sa tabi nila. Walang sino man sa mga naruroon ang nakakaalam ng isang bahay, maliban sa Regent Estate syempre, na mayroong isang taong nasa tugatog ng kapangyarihan tulad ni Jigo, isang eksperto sa pinakamataas na antas ng Radiant Stage. Hindi pa kasama rito ang kayang labanan ng nasabing eksperto laban kay Divine Dragon Levi hanggang sa maging tabla. Ang katotohanan ito ay lalong nagbigay ng kahalagahan sa Larsen clan. Mula ngayon, ang angkan ng Larsen ay hindi lamang nasa antas ng isang bahay, kundi nasa ilalim mismo ng Regent Estate. Anumang pagkakasala ay sasalubungin ng walang parusa mula kay Jigo, na siyang wawasak sa kanilang buong angkan. Ang ganitong bagay ay hindi kailanman nakamit noon dahil sa maselang balanse ng kapangyarihan. Hindi rin ito itinulak ang ibang mga angkan sa isang sulok. Pero ngayon, kinailangang pag-isipang muli ni Wanshan at ng iba pang mga sambahayan na may galit kay Ethan ang kanilang paraan ng paghihiganti dahil ang angkan ng Larsen ay naging pangalawang sambahayan na sa ilalim ng Regent Estate. Malakas ang angkan ng Larsen, ngunit dahil lamang kay Jigo. Ngunit ang lalaking iyon ay sapat ang lakas para gulatin ang lahat. Dahan-daang naglakad ang angkan ng Larsen papunta sa kanilang matutuluyan sa Dragon Cloud City. May nakamamatay na tingin sa mukha ni Ethan na walang gumambala. At sa ganitong paraan, palayo ng palayo silang naglakad. Biglang tumigil si Ethan at tumingin kay Winfred ng may mapang-asar ng ngiti habang sumisigaw, "Sir Leng, inaamin ko ang aking pagkatalo sa pagkakataong ito. Pero nagsisimula pa lang ang mga laro. Magsaya tayo sa susunod, hahaha." Sumabog ang mga mata ni Ethan sa puot at kasabay ng kanyang nakakatakot na tono, nanindigan ang lahat. Lalong naging seryoso ang mukha ni Winfred. Ngunit natumbasan lamang nito ang uhaw sa dugong titig ni Ethan. Si Conrad ang nagsabi, "Sir Leng, sinipa mo talaga ang pugad ng putakti sa pagkakataong ito, hahaha." Pagkatapos ay umalis si Conrad kasama ang kanyang dalawang nakatatanda. Nanginginig sa galit ang balbas ni Winfred. Ang iba pang nakapaligid sa kanya ay takot na takot para sumilip. Isa itong gusot sa pagitan ng malalaking putok, isa bagay na hindi nila dapat pagsaluhan. Ang pakikialam sa Regent Estate ay magdudulot ng pagkamatay ng isa na magbubura sa katawan at sa angkan. Habang iniinis si Ethan, na nagpahirap sa kalahati ng 6 na dragon, wala ni isa sa mga basalyo at maliliit na angkan ang nang-ahas na isipin iyon. Hindi pa kasama rito ang pagkakaroon nila ng isang peak Radiant Stage expert bilang panangga, na siyang dahilan kung bakit kapantay sila ng 7 bahay. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng karamihan, ang 2 bahay ay may kislap na lumilipad nang magtagpo ang kanilang mga tingin. Ahehihem. Mga tao? Sa lahat ng esoteric debates na ginanap sa loob ng 1 milenyo, ang mga sama ng loob ay hindi na ibabalik mula sa kompetisyon. Kung nais ng 2 bahay na malutas ang kanilang puot, mangyaring hintayin ang susunod na esoteric debate. Nagpakita ng isang kahangahangang paninindigan si Raisin at sinabi ito. Ngumiti lamang si Ethan. Hindi kailanman natiis ang balak pumatay ni Winfred. Malinaw na walang naniniwala rito. Walang mga suma ng loob sa mga nakaraang esoteric debates dahil ang 7 bahay ay nag-iisang anyo. Samantala, sa pagkakataong ito, pinatay ng Regent Estate ang pinakapinapahalagahan ni Ethan, si Abigail, at ang lalaki ang nagpabagsak sa kanilang kinabukasan, kasama ang 3 pang dragon. Sino ba naman ang maghihintay ng 100 taon para lang maayos ang ganoong kalaking problema? Mabuti na lang at sapat na ang kanilang katalinuhan para hayaan na lang muna ang bagay na ito, dahil si Raisin ang nagsabi nito. Kahit na walang berbal na kumpirmasyon. Pero maya-maya ay isang mapangahas na boses ang umalangaw-ngaw, Regent Estate, makinig ka. Mula sa sandaling ito, kayo at ang angkan ng Larsen ay mortal na magkaaway na ngayon. Gulat na gulat ang mga tao.
Bumangon ang angka ng Larsen at binasag ang lahat ng pagkukunwari, nakipagtalo sa Regent Estate, maging sa publiko o sa dilim. Ang sumunod na nangyari ay ang pinakamasamang resulta, digmaan. Para sa isang angka na mayroon lamang isang eksperto sa Radiant Stage, nangangahulugan ito ng kamatayan. Ipinilig ng mga tao ang kanilang mga ulo upang makita kung sino ang hanggal na bugok na nagbibitiw ng mga salitang iyon. Ang bumungad sa kanila ay ang mukha ng isang marangal na binata. Ang young master ng Larsen clan, si Dexter. Nanliit ang mga mata ni Rufus, Rendon, at Lola, na nagbibigay ng desperadong senyales kay Ethan gamit ang kanilang mga mata. Ang pagpunta ng angka ng Larsen sa digmaan ay nangangahulugan din ng paghila sa kanila palayo dahil sila ay mga kakampi. Wala nang pag-asa pang manalo sa puntong ito. Mauunawaan kung bakit nagalit si Dexter at nagsalita ng ganoon. Maaaring siya ang batang Panginoon, ngunit si Ethan ang humawak sa lahat ng bagay sa angkan. Ang kanyang mga salita ay kumakatawan sa paninindigan ng angka ng Larsen. Kaya naman nakiusap ang tatlong ito kay Ethan na pag-isipan ang mas malawak na sitwasyon. Tumingin ng matagal ang lalaking tinutukoy kay Dexter, pagkatapos ay ngumisi sa iba, anong problema sa mga mukhang yan? May problema ba sa sinabi ng ating batang Panginoon? Humph, may dahilan ang pangalan ng angka ng Larsen. Maaaring hindi pa opisyal na pinuno ng angkan ang batang Panginoon, pero kinakatawan niya ang angka ng Larsen sa bawat salita. Mula ngayon, tayo at ang Regent Estate ay nasa digmaan. Habang dumaranas ng walang katapusang pagkabigla ang mga tao, si Rufus at ang mga kasama ay nagluluksa. Walang sino man ang sineryoso ang mga sinabi ni Dexter, ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang malinaw na naintindihan ni Ethan ang bagay na iyon. Pero ano ang nangyayari kay Ethan? Nabaliw na ba talaga siya sa paghihiganti para sa isang babae? Tuwang-tuwa si Timothy. Natatakot siya na baka makialam muli ang pamilya ng imperyo at pigilan sila sa paggawa ng mga hakbang laban sa angka ng Larsen. Ngunit ngayon na ang angka ng Larsen ay nagdedeklara na ng digmaan, wala nang dahilan ng pamilya ng imperyo para makialam. Hindi na kayang iligtas ng Rockland City ang angka ng Larsen. Hahaha, may mali ba sa mga bata ngayon, napakaangas at mayabang nila. Sa tingin mo ba ay sapat na ang isang peak Radiant Stage expert para protektahan ang Larsen clan? Nakakatawa. Tumawa si Timothy, maaaring kaya mong takutin ang ibang mga bahay, ngunit may isa ka pang darating ngayon na inihanda mo ang iyong sarili laban sa amin. Tanungin mo na lang ang matandang katabi mo kung gaano kami kalakas kung hindi ka naniniwala sa akin. Hindi mo mapapantayan ang aming 1,000 taong gulang na pamana. Ngumiti si Ethan, sigurado ka ba? Maghintay na lang tayo at tingnan. Umikot siya sa kanyang sakong at nagpatuloy sa paglalakad. Habang iniwan sila ni Jigo na may ilang huling salita, bilang isang dating kagalang-galang ninyo, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng ilang palakaibigang payo. Mag-isip ng mabuti bago galawin ang angka ng Larsen. Pagkatapos ay tumalikod siya at sumunod sa iba. Ngunit ang kanyang masalita ay may nilalayong epekto, ang gulatin si Timothy at ang kanyang mga nakatatanda. Bilang isang dating Regent Estate Venerable, alam ni Jigo ang lahat tungkol sa kapangyarihan nito. Gayunpaman, itinuturing pa rin niya mas matigas na kaaway ang angka ng Larsen. Ibig sabihin ba niya na ikapantay ng Regent Estate ang angka ng Larsen? Imposible. Paano malalampasan ang ating 1,000 taong pamana ng ganoon lang? Paglingon kay Winford, nakita siyang tahimik ni Timothy. Nababalot na ngayon ng makapal na hamog ang angka ng Larsen, at walang sino man ang makakalusot dito. Dahil sa epektong ito, kahit ang Regent Estate ay nakaramdam ng paghina ng kanilang dating kumpiyansa. Ang mabilis na pag-usbong ng angkang ito ay nagdulot sa mas maraming tao na hindi sila maintindihan. Pinagmasdan ni Raisin ang likod ni Dexter ng may kapeton. Itinuring niya si Dexter na parang sarili niyang anak, at ang bata ay laging nakikinig sa kanya. Pero kakasalita pa lang niya at ang unang sambat sa kanya ay ang sarili niyang inaanak. Alang-alang sa kapakanan ng angkan, kinailangang putulin ng ninong at anak sa ina ang ugnayan. Hindi niya kailanman hinangad na mangyari ito, ngunit hindi niya ito mapipigilan. Bakit kailangan nating maglingkod sa ibang Panginoon? Pagkalipas ng 6 na oras, bumalik ang angkan ng Larsen sa Dragon Cloud City at isinara ni Ethan ang pinto ng kanyang silid, huwag mo akong guluhin. Nakita ni Andrea ang kakaibang kinikilos ni Ethan at natakot siya para sa kapakanan nito.
Gusto niya sanang puntahan ito ngunit pinigilan siya ni Jigo. Lumingon sa kanya si Andrea na nagtataka. Umiling si Jigo, batang binibini, minsan kailangan mapag-isa ng mga lalaki. Hayaan mo na siya. Nanginginig ang kanyang mga dalisay na mata habang pinagmamasdan ni Andrea ang pinto at kinagat ang kanyang labi bago umalis. Pero isang ungol na parang halimaw ang narinig mula sa labas ng pinto ni Ethan bago pa siya makaalis. Ah! Tinakpin ni Andrea ang kanyang bibig, hindi napigilan ang pagluha. Nakita niyang ibinuhos ni Kindstone ang kanyang galit para sa ginawa kay Abby, ngunit ngayon lamang niya nailabas ang ilan sa sakit na nananakit sa kanyang puso. Nagdurugo ang kanyang puso sa panaghoy ng paghihirap. Gusto niya itong aliwin at pagalingin, ngunit mas gugustuhin ni Ethan na harapin ito ng mag-isa. Hindi siya kailanman naging madaling magbukas ng sarili sa kahit kanino, piniling tiisin ang sakit ng mag-isa, at maging isang nag-iisang Katie wala magpakailanman. Lalong lumala ang sakit na nararamdaman ni Andrea habang naglalagalag ang kanyang isipan. Bumantong hininga ang iba, binabantayan ang pinto ni Ethan kasama ang kanilang batang binibini. 339. Lumubog at sumikat ang araw ngunit nakatayo pa rin ang mga tao sa labas ng pinto ni Ethan. Pinakikinggan ng pongol na unti-unting namamaos hanggang sa magdamag, nang sa wakas ay tumigil na sila. Nakatayo si Andrea sa harap ng pinto na may pulang mga mata, at may maalat na luhang umaago sa kanyang mga pisngi. Dumating na ang batang binibini, si Lord Long ng pavilion at ang iba pa. Yumuko si Kapitan Peyton. Kumunat ang noo ni Andrea. Karaniwan silang nagpapadala ng isang tao, hindi personal na pumupunta. Bakit sa ganitong oras? Sumulyap lamang si Andrea kay Elderly na nakapikit sa tabi niya at alam niya, anong mga mahalikang bahay. Lahat sila ay kumakapit sa kapangyarihan ng iba. Dahil ikinagulat silang lahat ng pagpapakita ng kapangyarihan ni Jigo kahapon, natagpuan ng Veiled Dragon Pavilion, Sword Marquis Abode at Drifting Flowers Edifices na ang Larsen clan ay nasa parehong katayuan nila, kung hindi man mas mataas. Nangangailangan iyon ng kaunting paggalang. Kaya't nagpakumbaba sila sa pamamagitan ng personal na pagpunta. Kung hindi sila mahuhuli na papunta sa isang third-class na clan kahit pa sa panghihikayat ni Ethan. Kapitan Peyton, papasukin mo sila. Itinaas ni Andrea ang kanyang ulo, nakinabang sa kanilang bagong katayuan. Yumuko si Kapitan Peyton, naiintindihan. Hindi nagtagal ay dumating si Kapitan Peyton kasama ang tatlong Panginoong may lupa at ang kanilang mga kasama. Bahagyang yumuko si Andrea bilang pagbati, mga Panginoong may lupa, patawarin ninyo ako sa hindi ko pagtanggap sa inyo ng personal. Hindi na kailangan. Kumusta na si Stuart Kindstone? Walang pakialam si Lola, sabik lang malaman ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Bumantong hininga si Andrea habang sumusulyap sa nakasarang pinto, nakakainis din ito sa akin. Nakakulong siya ng isang buong araw habang ako ay nandito ng mag-isa dahil sa pag-aalala. Nagulat ang tatlong Panginoon ng sambahayan. Ngunit nakita nila si Mad Dipper na nakapikit at nagbabantay sa pinto. Bumati ang tatlo, kumusta, Elderly? Pero si Jigo ay medyo suplado, hindi man lang sila kinindatan. Umiling ang mga House Lord, habang ang mga nasa likuran nila ay napabuntong hininga. Napaka-eksperto naman yan. Ang astig niya palang umarte at bastos kahit sa mga maharlikang House Lord. Hindi pa lubusang natatandaan ng isang tao ang pangyayari kahapon. Isang lalaking may ganitong kapangyarihan ang handang makinig sa bawat salita ni Ethan. Kilalang kilala ni Jackson, Danica, at ng iba pa si Ethan, at nakita nila ang potensyal nito bago ang iba. Napabuntong hininga sila habang pinapanood silang gumawa ng mga mapagpasyang hakbang hanggang ngayon, kung kailan kaya niyang makipagkompetensya sa mga kapangyarihan ni Titans. Nagliliyab ang mga mata ni Troy, uhaw sa isang bagay. Bilang isang panatiko sa pakikipaglaban na hindi kasing determinado ni Jigo, naunawaan niya na para mapakilos ang isang tulad nila na makinig sa mga utos, iisa lang ang kailangan kapangyarihan. Ang malademonyo na si Mad Dipper na sumusunod sa bawat salita ni Ethan ay nagpakita na may kapangyarihan si Ethan na paikop siya. Ang respeto ni Troy sa Katie wala ay biglang tumaas, halos parang pagsamba na. Nagtinginan ang mga pinuno ng sambahayan, ngunit si Lola lamang ang nagsalita, binibining Larsen, posible bang makita si Stuart Kindstone? May mga bagay tayong dapat pag-usapan. Natatakot akong hindi.
Mas makabubuti kung hintayin muna natin siyang kumalma at magpahinga. Ipapaabot ko ang mensahe mo paglabas niya. Sumulyap si Andrea sa pinto habang umiiling. Kumunat ang noo ng tatlo. Nang wala si Ethan at may ginagawa, wala na silang ibang magawa kundi pag-usapan ang mga bagay-bagay kasama ang babaeng ito. Ngayong bumalik na ang lalaki ng bahay, syempre ang gusto lang nila ay makita siya. Ngayon, higit kailanman, pagdating sa kaligtasan ng kanilang mga bahay. Paano nila basta-basta iiwan ang lahat sa kamay ng isang babae? Pero nang tingnan nila si Mad Dipper, wala silang sinabi. Dahil nakabantay ang halimaw na iyon sa pinto, hindi man lang nila ito magagalaw. Habang nagdedebate ang tatlong House Lord, isang puting figure ang lumabas mula sa likuran, si Clara. Edifice Lord Chu, anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Andrea nang makita siyang papunta sa pinto. Inilapat ni Clara ang kanyang maliit na kamay dito at sinabing, sa pagitan natin ito. Hinihiling ko sa batang si Binibining Larson na huwag makialam. At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad na ikinabahala ni Andrea. Hindi siya mapigilan ni Andrea, ngunit isang makapal na braso ang hamarang sa kanyang pagsulong. Nakapikit pa rin si Jigo, ngunit matatag ang kanyang boses, kailangan ni Stuart Kindstone ng pahinga. Kung wala ang kanyang tahasang pagsang-ayon, hindi ka maaaring pumasok. O gusto mo bang pigilan kita kahit na kailangan kong saktan ang mahihina? Nanginginig ang lahat. Walang nakaisip kung ano ang mangyayari. Na ang dakilang Mad Dipper na si Jigo ay magiging napakahigpit sa isang nakababata. Para siyang isang gwardya sa isang vault, walang iniiwang lugar para sa negosasyon. Pinatunayan din nito ang kanyang katapatan kay Ethan at nakamit ang inggit ng iba. Ano nga ba ang ginawa ni Ethan para mapanig ang halimaw na ito? At isa pa, napakadeboto niya. Hindi ipinilit ni Clara ang issue, dahil alam niyang binugbog siya kaya sumigaw na lang siya, Ethan, kailangan kitang makausap. Lumabas ka at tumigil ka sa pagtatago na parang duwag. Mga hingal sa paligid. Hindi na katulad ng kahapon si Ethan, mayroon siyang napakalakas na bodyguard. Hindi pa kasama rito ang pagiging pago bago niya ngayon. Ang magalit sa kanya ang pinakahuling nasa isip ng sinuman. Kahapon lang nang matapos siyang lumunin ng galit, nagdeklara siya ng digmaan sa Regent Estate. Maaari pa niya silang atakihin kung sapat na ang kanyang galit. At wala ni isa sa kanila ang kayang lumaban kay Jigo. Kung susuko si Ethan sa kanyang malademonyong katangian, malaki ang posibilidad na makaranas siya ng di mabilang na kalupitan na nasaksihan lang nila noong nakaraang buwan. Walang sino man ang gustong maging mitya na mag-aalab sa bar aisles na iyon. Lahat sila ay tense, kinakabahang nakatingin sa pinto. Ngunit ang kanilang natanggap ay ang ganap na katahimikan. Pagkalipas lamang ng 15 minuto, isang paos na boses ang narinig, Elderly, papasukin mo sila. Sige. Tumanggaw si Jigo at binawi ang kanyang kamay. Sinundan ng mga tao si Clara papasok at nakita ang isang nakakagulat na sitwasyon. Namula ang mga mata ni Clara at Andrea. Isang lalaking may puting buhok ang nakaupong nakasandal sa kama, magulo ang damit, kugan ang buhok, at pula at walang buhay ang mga mata. Hawak ng kanyang kamay ang isang insensaryo na naglalabas ng purong liwanag. Siya ay si Ethan noon at ngayon. Paano siya nauwi sa ganito? Kuya Kindstone. Umiiyak na sabi ni Dexter. Pero hindi sumagot si Ethan, ang kanyang mga matang parang patay ay nakatitig sa sahig. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya, pasensya na sa lahat, kung pumunta kayo dahil sa deklarasyon ng digmaan, maaari na kayong bumalik. Bata pa si Dexter, pero siya ang magiging pinuno ng ating angkan. Ang kanyang mga salita ay batas. Ang angkan ng Larson ay lalaban sa Regent Estate. Pero nasa sa inyo kung gusto ninyong sumali. Nauutol na sabi ng mga Panginoon ng bahay, alam nilang nakaranas ng matinding dagok si Ethan dahil sa mental breakdown. Mukhang hindi siya kayang magdesisyon. Para siyang mga panatikong taong determinado sa paghihiganti, handang maghiwa-hiwalay hanggat kaya nilang kagatin ang laman ng kalaban. Masyadong padalos-dalos yan. Nakita nila si Ethan na parang yelong patay at malamig. Isa siyang praktikal at tusong halimaw na walang emosyon, pero tingnan mo siya ngayon. Ngayong nawala na siya ng kontrol sa kanyang emosyon, isinakripisyo na niya ang lahat at nalugmok sa ganitong kahinaan.
Ang matinding emosyon ay malupit, hinihiwa nito na parang matalas na talim at binabawasan kahit ang pinakamalakas hanggang sa maging isang walang laman na balat. Bamantong hininga sila, umiling dahil sa panghihinayang. Ngunit ang ilang mga batang babae ay napuno ng pagmamahal at awa. Isa itong tunay na lalaki, isa na isusuko ang lahat para sa isang babae. Ngunit dahil sa malamig na ugali na karaniwan niyang ipinapakita, walang nakakakita kung ano ang nakatago sa kanyang puso. Stuart Kindstone, huwag kang masyadong malungkot. Hindi mo maaaring hayaang mabahira ng emosyon ang iyong pagpapasya sa pakikitungo sa Regent Estate, buong pusong sabi ni Lola. Tumawa lang ng pangungutya si Ethan. Lumapit si Clara sa kanya at hinaila ang kamay nito, sumama ka sa akin. Walang nakakaintindi sa nangyayari. Ganoon din si Ethan, ngunit wala siyang pakialam, sumusunod sa kanya na parang bangkay na naglalakad. Maya-maya lang ay nawala na sila sa paningin ng lahat. Pagkalipas ng isang oras, dinala siya ni Clara sa lokasyon ng Drifting Flowers Edifices sa Dragon Cloud City, sa kanyang silid. Sumanghel si Ethan, Edifice Lord Chu, bakit mo ako dinala rito? Wala ka namang balak na palalimin ang ating nararamdaman, di ba? Wala ako sa... Nawala ang boses niya nang mapansin niya ang dalaga sa kama. Siya ay maputi, bata, at mukhang inosente. Si Abigail. Pero hindi naman siya mukhang patay, natutulog lang talaga. Ang katawan ni Abby. Paano? Pinagmasdan ni Ethan ng mabuti at para siyang natutulog at buhay na tao. Nakasimangot si Ethan at napansin ang kumikinang nahiya sa kanyang bibig. Buladong pang-aangkla ng kaluluwa. Sumigaw si Ethan sa tuwa, ito. Si Abby ay maaaring maligtas. 304 na po. Ika-4 na baitang na espiritual na sandata na anchoring soul bead. Isa itong kamangha-manghang kayamanan para sa depensa ng kaluluwa na hindi pa nakikita noon sa Titans. Ito ay kakaiba. Isang kayamanang pangdepensa na handang isakripisyo ng lahat. Nang maglaban ng mga ekspertong nasa Radiant Stage at sa mga nasa itaas, ang diin ay nalipat sa kaluluwa. At gamit ang anchoring soul bead, ang kaluluwa ng isang tao ay ligtas at maayos. Mayroon pa itong mahimalang kakayahang gayahin ang asensya ng isang tao kapag ang kanilang kaluluwa ay malubhang napinsala. Nang ninakaw ang diwa ni Abigail sa loob ng 3 araw, siya ay bumagsak. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ang hamina, hindi kayang suportahan ang kanyang kamalayan. Sa katunayan, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa lubusang nakakalat noon. Kung nasa kanya lang sana ang anchoring soul bead noon, nailigtas sana ang buhay niya. At sa tulong ng ilang gamot, mababawi niya ang kanyang asensya upang kumonekta sa kanyang kaluluwa at mabawi ang kanyang kamalayan. Ito lamang ang paraan upang gumaling. Sa pagtingin sa natutulog niyang mukha, malinaw na naligtas siya sa tamang oras. Tuwang-tuwa si Ethan, Edifice Lord Chu, kung gayon. Tawagin mo akong Clara. Nakatitig sa kanya, bulyo ni Clara, ngunit pagkatapos ay namula ang kanyang mga mata sa tuwa, ngayon ay hindi ka na maaaring malungkot. Namumula, napapakamot si Ethan sa kanyang maputlang mukha ng alanganin at nagpalit ng usapan, tama, saan mo nakuha ang 9th grade spiritual weapon, ang anchoring soul bead? Itinatago ba ito ng Drifting Flowers Edifices? Siyempre naman. Maaaring hindi tayo ang pinakamalakas sa mga bahay, ngunit napuno ang ating kaba ng bayan sa nakalipas na 1,000 taon. Kakaiba ba iyon? Akala mo ba body root lang ang meron tayo? Itinaas ni Clara ang kanyang ulo na parang isang mapagmataas na babae. Ang makapangyarihang imahe ay nagpatigil kay Ethan. Pero hindi makita ni Ethan ang lungkot na nakatago sa mga mata niya. Hinihingal na sabi ni Ethan, ngayon, kailangan na lang nating maghanap ng mga sangkap para gumaling ang isip niya at maday gising si Abby. Alam mo ba kung saan sila mahahanap? Ngumiti si Clara. Umiling si Ethan at nagkibit balikat, ngunit determinado na siya, hindi, pero dahil nakakabit na ang kaluluwa ni Abby, may oras pa tayo para hanapin sila. Maghahanap pa nga ako sa labas ng Titans kung kinakailangan. Tiningnan ni Clara ang natutulog na si Abigail ng may inggit. Gagawin niya ang lahat para sa kanya. Pero ano ang gagawin niya para sa akin? Sinabi ni Clara, Ethan, ano ang gusto mong sabihin? Gusto kong magpasalamat sa iyo. Tiningnan siya ni Ethan ng kakaiba. Ngumiti si Clara, iyon lang. Paano mo ako pasasalamatan? Paano mo naman gustong gawin ko?
Kinamot ni Ethan ang kanyang puting buhok na parang walang ideya. Ngumisi si Clara, una ipikit mo ang iyong mga mata. Ha! Tiningnan siya ni Ethan ng kakaiba, pero nakita niya ang pandidilat sa mga mata nito kaya agad niya itong ipinikit. Ano kaya ang plano niya? Lumapit si Clara kay Ethan at hinalikan ito sa pisngi. Nanginginig, idinilat na sana ni Ethan ang kanyang mga mata ngunit narinig na lamang niya ang mahinang boses ni Clara sa kanyang tainga, huwag kang tumingin. Mas lalong dumilim ang tingin ni Ethan kaysa dati. Kasabay ng isang magandang ngiti, inihilig ni Clara ang kanyang ulo sa balikat nito at bamulong, hawakan mo ako. Kumabog ng malakas ang puso ni Ethan, sandaling nanlamig, ngunit niyakap niya rin ang magandang katawan nito sa huli. Mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, narinig ni Clara ang malumanay at payapang boses, gusto kong bumalik sa panahong ginugol natin sa sirang bahay sa Drifting Flower City, tayong dalawa lang. Ethan, bawal kang mag-isip tungkol sa ibang mga babae sa ngayon, kahit si Abby. Nanginig si Ethan, at yumuko nang hindi niya namamalayan. Kaya, nagyakapan silang dalawa ng nakapikit, habang ang kanilang isipan ay lumilipad sa mga mapayapang araw na iyon. Pagkatapos ng mahabang panahon, iminulat ni Clara ang kanyang mga mata at kinurot ang noo habang nakangiti, ngayon ay maaari mo na itong buksan. Nagpakita si Ethan ng isang pares ng mga matang nalilito. Nang makita ang perpektong kagandahan sa harap niya, parang nawalan siya ng malay. Ayaw niyang magising dahil matagal pa rin niyang nakahawak ang mga kamay niya sa maselang baywang nito. Tinitigan siya ni Clara ng malalim, kumadjejek, anong problema? Nagsisisi ka na ba ngayon? Huli na ang lahat. Huli na iyon. Mula ngayon, mga kasamahan na lang tayo. Mamaya, mananatili ka kay Abby at ako ang mamumuno sa Drifting Flowers Edifices. Hindi na tayo muling magtatagpo ng landas, baka maliga tayo. Iyon din ang gusto ko, hahaha. Tumawa ng walang emosyon si Ethan at napakamot sa ulo. Pero ang puso niya ay may parehong pakiramdam ng pagkawala gaya ng dati. Gusto lang niya maging mabait kay Clara, ngunit pagkatapos ng kahilingan nito, nakaramdam siya ng pagkailang. Napakasuklam-suklam ng mga lalaki. Pero kailan pa ako naging kasuklam-suklam? Umiling si Ethan. Sabi ni Clara, Ethan, dapat ka nang bumalik. Marahil. Mahahanap mo rin ang paraan para mailigtas si Abby. Naguguluhan na tiningnan siya ni Ethan. Anong problema niya? Bigla na lang siyang naging misteryoso. At kailangan mo ng mga sangkap para sa ikasyam na baitang para gumaling ang isang kaluluwa. Paano naging ganoon kadali iyon? O paraan niya ba ito para sabihin sa akin na umalis na? Malamang. Dahil hinailan niya ako rito at siya rin ang nagpasimula ng halik, siya lang din ang maaaring magpalaya sa akin. Sa totoo lang, hindi tulad ng mga lalaki, walang saysay ang mga babae. Umiling si Ethan at bumantong hininga, kung gayon, Clara, paalam. Lumabas si Ethan. Pinanood ni Clara ang pag-alis niya habang nangingilid ang mga luha. Swoosh! Isang anino ang dama po sa likuran ni Clara, girl, tandaan mo ang kasunduan natin. Kapag nagising siya, wala nang pakialam sa iyo ang lahat ng nandito. Alam ko. Ayos lang sa akin basta makita ko siya. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Muling nawala ang anino. Naglalakad si Ethan sa kalye, paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga kakaibang salita ni Clara. Noon din, may bulong na narinig sa kanyang tainga, bata, kung gusto mong iligtas ang babae, pumunta ka 50 milya sa timog ng lungsod, sa kagubatan. Gulat na inilabas ni Ethan ang kanyang divine sense ngunit wala siyang naramdaman. Napakalakas ng kanyang discerning field kaya't kayapan niyang matukoy ang isang radiant stage expert. Ngunit paanong hindi niya mahanap ang kahit isang bakas ng boses na iyon? Anong klaseng kapangyarihan iyon? Habang naaalala ang kakaibang kilos ni Clara, hindi pa rin maintindihan ni Ethan ang nangyari. Ang tanging pagpipilian niya ay pumunta sa timog ng lungsod at makita mismo. Sa sobrang lakas ng lalaking ito, kahit si Jigo ay hindi siya mapigilan. Dahil walang makakagarantiya ng kanyang kaligtasan, mabuti pang pumunta na lang siya at tingnan kung anong mga panlilinlang ang ginagawa sa kanya. Pagkalipas ng 4 na oras, dumating si Ethan. Ngunit ang nakita niya ay mga puno lamang at mas marami pang puno.
Maya-maya lang, isang nakakatakot na boses ang narinig mula sa likuran, hihihi, nandito ka pala. Napalingon si Ethan at nakita ang isang kulay abong anino na lumulutang at sumigaw, sa itaas ng Radiant Stage, ang Ethereal Stage. Oo, ang Ethereal Stage. Tanging ang yugtong ito ang nagpapahintulot sa kaluluwa ng isang tao na umalis sa kanilang katawan. Kahit na mamatay ang katawan, ang kaluluwa ay maaaring magtagal. Ito ay isang yugto na makakamit lamang ng mga taong nilinang ang kanilang kaluluwa hanggang sa maging perpekto. Gumamit lamang ang Radiant Stage ng mga panlilinlang pagdating sa kapangyarihan ng isang kaluluwa, habang tanging isang eksperto sa Ethereal Stage lamang ang makakapaglabas ng buong potensyal nito. Kapag ang isang kaluluwa ay umalis sa katawan, ang mga pag-atake nito ay para lamang sa kaluluwa. At ang kanilang kapangyarihan ay nasa antas na hindi kayang mabuhay ng sinumang kaluluwa sa Radiant Stage. Mabubuwal sila na parang pinapatay ng may intensyon. Maaaring sabihin pang ang walang eksperto sa Radiant Stage ang makakapag-alis ng kahit isang daliri mula sa anino na ito. Dahil ang daliri niya ay tatagos ng patay sa kaluluwa mo. Kung walang paraan para ito ng kaluluwa sa pag-atake, maaaring maging walang talo ang laman hanggat gusto mo, ngunit hindi ito magiging problema para sa isang eksperto sa Ethereal Stage. Kahit na si Quinley, ang tugatog ng body cultivation, ay umabot na sa tugatog ng Radiant Stage, isa pa rin siyang simpleng langgam sa harap ng isang eksperto sa Ethereal Stage. Ang agwat sa pagitan ng dalawang yugto ay isang nakanganga na kalaliman. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang natigil sa pinakamataas na antas ng Radiant Stage at hindi nakaabante. Ito rin ang dahilan kung bakit sa nakalipas na 1,000 taon, walang eksperto sa Ethereal Stage ang Titans. Habang lumilipat ang isang tao mula sa katawan patungo sa kaluluwa, tumataas ang kalidad, at lumawak ang agwat. Pero hindi maintindihan ni Ethan kung bakit biglang sumusulpot dito ang isang eksperto sa Ethereal Stage. Humajejek ang anino kahit alam niya ang nasa isip niya, Hi, Ethan, ikaw ang gusto ko. Ngayon, pag-usapan natin ang mga termino. 341. Sino ka? Malamig na tanong ni Ethan sa anino. Pagkatapos ng isa pang hajejek, ang tugon ng anino ay, Hi, nasaan ang aking mga asal? Ako ang pinuno ng sekta ng mga Demon Scheming Sects, Wilson. Isa sa 3 sekta ng tagapag-alaga ng imperyo, ang Demon Scheming Sect. Narinig niya ang tungkol sa kanila bilang mga tagapagtanggol ng Titans mula sa mga pagsalakay, ngunit hindi sila nakikialam sa mga panloob na gawain ng Titans. Kahit noong dinala ni Sator Gord ang pamilya ng imperyo sa bingit ng pagkalipol 300 taon na ang nakalilipas, hindi sila nakialam. Ngunit ngayon, ang pinuno ng sekta ng demonyong palihim ay nagpakita rito upang makita siya sa lahat ng tao. Nagdalawang isip siya dahil dito. Ano ang kailangan mo sa akin? Hi, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Ikaw ang gusto ko. Ang natitira na lang ay ang presyo mo. Humajejek ang anino. Nakasimangot na naintindihan ni Ethan. Gusto ng lalaki na kakampi niya ito. Pero bakit? Kinamumuhian ng mga pinuno ng sekta ang mga makamundong bagay, paano niya nalaman ang tungkol sa kanya gayong handa pa rin siyang maglakbay sa iba't ibang liga para makuha siya. Madaling natunto ng anino ang kanyang palaisipan, hindi mo kailangang maging ganoon kahinala. Hindi ko alam ang tungkol sa iyo at naparito lang ako sa pagkakataong ito para kunin ang numero 1 henyo ni Titans, si Quinley. Pero ikaw, bata, ay mas magaling. Ang henyo ng milenyo na bihirang makita kahit sa sekta ko. Sino ang mag-aakala na may mas natatanging henyo pa riyan? Ang presensya mo ang nagpasuko sa akin sa kanya at pinili ka. Hi, dapat kang maging isang karangalan. Sa pamamagitan ng pagtaya ng iyong buhay at pagkatalo sa isang mas malakas na kalaban, pinagpala kang makuha ang aking atensyon. Humph, ang yabang naman. Ngumuso si Ethan. Mayroon bang sekta sa mortal na sakuna na kayang makuha ang atensyon ng dakilang demonic emperor na ito? Hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting karangalan kahit na may dumating na pinuno ng sekta para bisitahin siya. Nasa isip lang ng sect leader ang lahat, iniisip na napakagaling niya, kalabisan.
Nang makita ang paghamak ni Ethan sa kanyang mga labi, tumawa ang anino, hahaha, magaling, magaling pa nga. Gusto ko ang mga taong mayabang na tulad mo, parang isang tunay na hari. Kung gayon, pag-usapan natin ang negosyo. Bilang pinuno ng sekta ng Demon Scheming Sect, inaanyayahan kitang sumali sa aking sekta. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon, ngunit ayusin natin ang isang bagay. Kung mayroon bagay dyan na hindi ko maaaring makuha, mas gugustuhin kong makita itong masira. Pareho tayong mga demonyong tagapagtatanim, na tanging sarili lang natin ang inaalagaan. Naiintindihan ko ito ng husto, pero may kailangan pa akong tapusin dito bago ako umalis. Ang angkan ng Larsen. Sino ang mag-aakala na ang isang demonyong cultivator ay magiging ganito katapat? Hindi mahalaga iyon. Bibigyan kita ng 3 taon para ayusin ang iyong mga gawain at pagkatapos ay isasama kita sa akin. Dapat ay sapat na iyon para maayos mo ang lahat. Kung mayroon kang anumang kailangan, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Nakakaakit ang panukala ni Wilson. Katulad ito ng paghikayat ng angkan ng Larsen na sumama sa Demon Scheming Sect. Kahit ang pamilya ng imperyo ay hindi na maglalakas loob na hawakan sila pagkatapos noon. Ang sitwasyon ngayon ay lubhang pabago-bago at ang biglaang pagdating ng isang makapangyarihang taga-suporta ay parang isang biyaya mula sa Diyos. Pero hindi ito ipinakita ng ekspertong negosyador na si Ethan at bumaantong hininga, kailangan ko ng oras para mag-isip. Napatigil si Wilson saglit. Akala ko naman ang tanga ko. Ang pag-alala sa'yo ng Demon Scheming Sect ko ang pinakamalaking swerte mo sa buhay mo. Dapat nga magpasalamat ka. Anong meron dyan sa mahabang mukha mo? Parang ikaw ang talo. Nang mapansin siyang talunan, napanganga si Wilson. Kung nakabalik na siya sa sekta, sino mang elder na magsasalita sa kanya ng ganoon ay papaluan para makalimutan nila kung nasaan sila. Hindi ba't itinapon niya rin ang 4 na tusong iyon sa Thunderstorm Mountain? Ngunit nang harapin ang tusong ugali ni Ethan, minahal niya ito at kinamuhian. Minaliit niya si Ethan na parang wala itong tusong balak, ngunit sa puntong ito, tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Hahaha, sige. Gusto ko ang kasakiman mo. Habang lumalakas ka, lalo kang nagiging sakam. Ang sinabi ko kanina lang ay isang malugod na regalo para sa sekta, hindi isang salita. Ngayon, sabihin mo na ang gusto mo. Ngumiti si Ethan, hindi mo pa ba alam? Iligtas ang babaeng iyon. Tumawa si Wilson, Ethan, alam kong masama at tuso ka dahil sa kung gaano mo kasamang pinahirapan sina Quinley at ang 3 pa. Sino ang mag-aakala na mayroon ka pa ring kahinaan? Pero sana ay hindi ka papasok sa sekta na may ganitong kahinaan. Kami, mga demonyong tagapagtatanim, ay patay sa sandaling hayaan nating mangibabaw ang mga emosyon. Ayokong sirain ka, o makitang bumagsak ang sekta. Nalinaw ko na ba ang aking sarili? Noong una ay kinutya siya ni Wilson, ngunit habang nag-uusap sila, lalong lumalamig ang kanyang pakiramdam, at tinapos ito sa pamamagitan ng babala. Alam ni Ethan na ito ang tuntunin ng sekta, ang huwag maging kabit. Tumanggaw siya at sinabing, mas alam ko ito kaysa sa iyo. Ito na ang una at huling pagkakataon. Sige. Swoosh. Kasabay ng isang pagsabog, isang matingkad na tableta ang ininom para kay Ethan. Nasalo ito ni Ethan at gulat na tiningnan, pil para sa 9 na baitang, pil na nagbabalik ng kaluluwa. Oo nga. Maganda ang mga mata mo. Hindi ako nagkamali sa'yo. Nagpatuloy si Wilson, ang soul returning pill ay kayang magpagaling ng mga sugat ng kaluluwa, palakasin ang asensya at protektahan ang isip. Para sa isang ethereal stage cultivator, ito ay parang pangalawang buhay, hinahanap-hanap. Kahit ako ay mayroon lamang isang tableta na ganito. Ngunit ibibigay ko ito sa iyo ng may mabuting hangarin. Umaasa ako na matutupad mo ang aking mga inaasahan at ibabalik ang puhunan na ito. Nawala ang anino kasabay ng mga huling salitang ito, naiwan si Ethan na nakatitig sa makintab na tableta habang nagliliyab ang pag-asa sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim, tinikom ni Ethan ang tableta at tumakbo papunta sa Drifting Flowers edifices. Gulat na pinanood ng mga disipulo roon ang pagsalakay niya sa silid ni Clara. Ano, nakahanap ka na ba ng paraan para iligtas si Abby?
Tanong ni Clara nang makitang napabuntong hininga si Ethan. Kumunat ang noo ni Ethan, alam mo ba na pupuntahan ako ni Wilson? Sino yan? Nanginginig ang mga mata ni Clara. Hinanap ni Ethan ang mukha niya para maghanap ng anumang palatandaan, si Wilson ang pinuno ng sekta ng Demon Scheming Sect. Hindi mo siya kilala. Kung gayon, bakit ka siguradong may paraan ako para iligtas si Abby? May nagsabi sa akin nang hindi binabanggit ang pangalan. Kaya huwag mo nang itanong. Ngumiti si Clara, ang mahalaga lang ay maligtas si Abby. Tama ba? Sinukat siya ng ilang sandali, tumango si Ethan, tama ka. Hanggat nabubuhay si Abby, ibebenta ko pa ang katawan ko, hahaha. Tumatawa, lumapit si Ethan kay Abigail sa kama. Kinuha niya ang anchoring soul bead, pagkatapos ay ibinalik ang asensya nito bago pinakain ito ng soul returning pill. Damaloy ang mga alon sa buong katawan ni Abby at ang espiritual na enerhiya ay natipon din sa loob niya, na muling humubog sa kanyang kaluluwa. Bumantong hininga si Ethan, natutuwa siyang magiging maayos din si Abby sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kanyang sandali ng kagalakan, hindi niya napansin si Clara na nakatitig sa kanya ng may matinding pananabik. Clara, magpadala ka ng isang tao para sa angkan ni Abby. Madya'y gising din siya at gusto niyang makita ang kanyang pamilya, sabi ni Ethan ngunit hindi inalis ang tingin kay Abigail. Nahirapan si Clara na pigilin ang pait habang tumatango, sige. Magpapadala ako ng tao ngayon. Napaka-maalalahanin mo. Ang mga salitang iyon ay naglalaman din ng malalim na sarkasmo, ngunit hindi ito maintindihan ni Ethan, labis na naantig sa paggaling ni Abigail. Tumango lang siya at isang malapad na ngiti ang lumawak sa kanyang mga tainga. Napabuntong hininga si Clara. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating ang angka ng baker pati na rin si Trent na mukhang nababagabag. Lahat ay tumingin kay Abby habang tumutulo ang mga luha. Narinig na nila ang posibilidad na mailigtas si Abby, ngunit walang naniwala rito. Paano makakabalik ang isang tao matapos mawala ang kanilang esensya? Nang sabihin ni Clara na kailangan niyang kunin ang kanyang katawan, hindi sila tumanggi, iniisip na mawawala ng saysay ang lahat. Pero narito siya, isang buwan ng patay, ngunit bumabalik sa pagiging buhay. Tuwang-tuwa ang lahat. Si Abby ang kanilang minamahal. Ang kanyang kaligtasan ang kanilang pinakamalaking kagalakan. Sa unang pagkakataon sa dalawang buhay niya, labis ding nalungkot si Ethan at isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humarap si Damian sa kanya at nagtanong pagkatapos mag-atubiling, Stuart Kindstone, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Hindi maintindihan ni Ethan. Ngunit sinundan niya ang lolo ni Abby. 10 metro pa lamang ang layo ng dalawa mula sa silid, nang lumuhad si Damian sa harap ni Ethan, habang umaagos ang kanyang mga luha, Stuart Kindstone, pakiusap, bitawan mo ako. Natigilan at naguluhan si Ethan nang makitang ginagawa ito ng matanda. Anong ibig niyang sabihin? 342. Elder Baker, bakit? Panimula ni Ethan. Lumuhad si Damian habang umiiyak, Katie wala Kindstone, isa kang lalaking may malaking ambisyon samantalang kami ay isang mahirap at simpleng angkan lamang. Hindi pa rin alam ni Abby ang kalupitan ng salitang ito at hindi niya kayang mabuhay sa inyong mga laban. Alam kong ikinahihiya nito ang awa ni Katie wala Kindstone sa pagliligtas kay Abby sa pamamagitan nito, ngunit wala sa amin ang gustong makita siyang dumanas nito muli. Nagmamakaawa ako kay Katie wala Kindstone na tulungan ako. Lumuhad si Damian at nanginig sa harap ng gulat na si Ethan. Ayaw na ng angka ng baker na madamay pa si Abby kay Ethan at nagmamakaawa silang pakawalan na ito. Pero ganoon ba kadali para sa puso niya na tanggapin ito? Gising na si Abby. Ang sigaw ng kagalakan ni Trent ay nagmula sa loob. Nagising si Ethan at patakbong pumasok, hindi pinansin ang nakaluhod na matandang lalaki. Pinunasan ni Damian ang kanyang mga luha at lumapit din. Ngunit ang nasaksihan nila ay hindi isang mukha na puno ng kagalakan, kundi isang mukha na puno ng pagdududa. Kinuskos ni Abigail ang kanyang mga mata, tiningnan ang bawat isa sa kanila, sino? Kayo. Sino? Ako. Nasaan ako? Napaiyak silang lahat sa gulat. Anong problema ni Abby? Hindi pa ba tuluyang gumaling ang kaluluwa niya? May pilat ba sa pag-iisip? Umiling si Ethan, mga tao, huwag kayong kabahan.
Si Abby ay may napinsalang kaluluwa at ang paggaling ay parang muling pagsilang. Normal lang sa kanya nakalimutan ang lahat. Pero dahil ang kanyang esensya ay ang orihinal, siya pa rin ang Abby na kilala nating lahat. Hindi siya magbabago. Naunawaan ng mga tao. Nawala na ang mga alaala ni Abby pagkatapos ng pagsubok na iyon. Ngunit iyon ang pinakamabuti para sa kanya. Ang paglimot sa mga nakapangangilabot na alaala ay isang biyaya para sa mabait at dalisay na si Abby. Ayos lang ang lahat basta't bumalik si Abby sa kanyang masayahin at inosenteng sarili. Kailangan lang nilang magkakilala muli. Abby, ako ang tatay mo. Sigaw ni Manlong. Abby, ako ang lolo mo. Lumapit si Damian nang nanginginig ang mga kamay. Abby, ako ang iyong nakatatandang kapatid, Rohan. Abby, ako ang iyong pangalawang kapatid, Lindan. Umikot ang lahat kay Abigail para magpakilala. Inayos pa ni Trent ang kanyang ayos ng buhok at ngumiti ng kakaiba bago tumalon sa harap ni Abigail. Abby, naalala mo ba ako? Asawa mo ako. Natahimik silang lahat. Lumapit si Ethan na mukhang malungkot habang sinasabi, Trent, sinusubukan mo bang samantalahin ang pagkakataong ito at mapalapit kay Abby ngayong nawala na ang kanyang mga alaala? Papatayin kita. Hinimas ni Trent ang kanyang ulo, hahaha, Abby, huwag mo nang pansinin yan. Biro lang yun. Sa totoo lang, ako ay ang iyong kasintahan at kasintahan noong bata ka pa. Nagpatuloy si Trent sa kanyang kawalang hiyaan. Umikot ang tingin ng lahat. Pumutok ang kamao ni Ethan, Trent, umalis ka na. Pangako, hindi kita papatayin. Sinaman siya ng tingin ni Trent pero itinakip din niya ang bibig. Malinaw na malinaw sa kanya na wala siyang pag-asa na matalo si Ethan. Hahaha, duwag. Nang makita ang matamlay niyang mukha, humajejek si Abby habang nagpapakita ng isang maliwanag na ngiti. Ayaw tanggapin ni Trent, sino ang tumawag sa akin na duwag? Hindi ko siya matatalo, pero para sa iyo, lalabanan ko pa rin siya. Itinaas ni Trent ang kanyang mga manggas at sumama kay Ethan sa labas para simulan ang tunggalian. Kumaway si Abigail, teka, bakit ka naman makikipag-away kung hindi ka naman mananalo? Huwag mo sanang intindihin ang biro ko. Hindi ko sinasadya. Ayokong makita kang nasasaktan dahil lang sa isang bagay na walang kwenta. Abby, pareho ka pa rin. Maaaring nakalimutan mo na ako, pero napakabait at mapagmalasakit mo. Gama ng loob ko, buntong hininga ni Trent. Tumango ang iba. Hindi sila naalala ni Abby pero hindi naman siya nagbago. Lumingon si Abigail kay Ethan na nakatayo sa likuran ng may nagtatakang tingin, sino ka? Kilala mo ba ako? Nagmadali silang lahat na magpakilala pero bakit wala kang sinasabi? Whoosh! Tumingin ang lahat kay Ethan ng may komplikadong tingin. Nanginig ang mga mata ni Ethan. Nang makita ang sinsero nitong mukha at pagkatapos ay maalala ang pagmamakaawa ni Damian, ngumiti siya, hahaha, ako. Isa akong masamang tao. Napaungol si Abigail sa takot. Habang nakatingin sa malakristal na mga matang hindi nababahira ng kapangitan ng mundo, napangiti si Ethan. Alam niyang tama ang kanyang ginawang pagpili at sinabing, kumakain ako ng tao at sinasaktan pa kita. Bakit mo ako sinaktan? Nanginginig si Abby. Yumuko siya sa likod ni Damian, sumilip sa puting buhok na si Ethan na parang gulat na gulat. Tiningnan siya ni Ethan ng may pagmamalasakit, ngunit ang kanyang bibig ay nagsasabing, nakakasakit ng tao ang masasamang tao. Kailangan ko pa ba ng dahilan? Kaya binibini, para sa iyong kapakanan, dapat kang lumayo sa akin. Pagkatapos ay lumabas si Ethan habang bumubuntong hininga. Palam, Abby. Pinanood nila ang kanyang nag-iisang figure na umalis, puno ng paghanga. Isa siyang tunay na bayani na umamin sa kanyang mga kilos at gumawa ng agarang mga desisyon. Ayaw nilang nasa tabi niya si Abby at magdusa. Pero aaminin nila, si Ethan ay isang maaasahang tao. Nakita ni Abigail ang pag-alis niya at sa di malamang dahilan ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib, bakit sumasakit ang puso ko kapag nakikita ko ang masamang lalaking ito. Hoy, ang alam lang ng masasamang tao ay kung paano magdulot ng sakit, Abby. Kalimutan mo na lang yan. Nagmamadaling paliwanag ni Trent. Ito na ang pinakamabuti.
Dahil pinakawalan na siya ni Ethan, maaari nang bumalik sa normal na buhay si Abby. Kung magiging malapit muli ang dalawa, hindi matatakot si Trent na hampasin, ngunit hindi niya kailanman matiis na magamit muli si Abby at maging parang mapapatalsik para lang pigilan si Ethan. Tumango si Abigail, nakalimutan na ni Ethan ang pagdaan habang tumatawa siya kasama ang kanyang mga kamag-anak. Nakatayo sa labas si Ethan at nakinig sa tawanan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, hindi masaya o malungkot. Ito ay para sa ikabubuti. Pagkalipas ng isang oras, lumabas si Trent ng silid at bumaantong hininga sa malungkot na figure. Salamat. Ano, salamat. Pareho tayo ng intensyon, di ba? Tumingin si Ethan sa unahan habang sinasabi ito. Tumango si Trent at naglakad sa harap ni Ethan at naglagay ng dalawang bagay sa kanyang kamay. Nanginginig si Ethan. Bumaantong hininga, si Trent ay mukhang nalulungkot, patawarin mo ako. Hindi ko dapat gawin ito sa isang kapatid, pero si Abby. Gusto mo bang putulin ang lahat ng ugnayan ko? Nanginginig ang dalawang thunder ring sa nanginginig niyang kamay. Tumango si Trent at bumaantong hininga, ibang klase kami sa inyo. Gusto ninyong lumaban para sa kataas-taasang kapangyarihan sa mundong ito, habang kami ay nagpapakahirap lamang sa aming maliit na buhay. Ayaw namin ng kaluwalhatian, ni ayaw naming guluhin ninyo ang aming mapayapa buhay. Nakausap ko na ang angkan ng Baker. Bukas, dadalhin ko sila sa isang liblib na lugar sa kabundukan at hindi na bababa pa. Ayoko nang maging pangalawang batang Panginoon ng Sword Marquis Abode. Kakaunti lang ang katulad mo na magsasakripisyo ng ganito kalaki para sa iba. Hinigpitin ni Ethan ang kanyang kamay at mahinahong sinabi, sana ay mamuhay ka ng masaya at mapayapa. Sana ganoon din ang mangyari sa iyo, na balang araw ay maging Panginoon sa lahat at maalala magpakailanman. Nakangiting sabi ni Trent, sige, hayaan mong yakapin ko ang lalaking nakasama ko sa buhay at kamatayan. Pagkatapos nating maghiwalay dito, tayo ay magiging ganap na estranghero. Niyakap ni Trent si Ethan habang nakatayo lang doon. Pagkatapos ay bumalik si Trent sa silid. Hindi nagkatinginan ang dalawa, at naputol ang lahat ng tali. Ethan, binigyan ka ba ni Trent ng mga singsing? Tanong ni Clara. Tumango si Ethan at tiningnan ang kumikislap na thunder ring sa kanyang palad ng may sakit. Clara, tama ka. Ang isang malamig at walang pusong lalaking tulad ko ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng isang babae o magkaroon ng isang sinumpaang kapatid. Nakatadhana akong malungkot. Hindi. Magpapaliwanag na sana si Clara, ngunit hinigpitin ni Ethan ang kanyang kamao at inihagis ang mga singsing habang tumitindi ang kanyang tingin, mula sa sandaling ito, ang mundo na lang ang makikita ng aking mga mata. Naglakad pa uwi si Ethan, hindi na nag-aalangan ang mga mata. Nakita ni Clara kung saan nahulog ang mga singsing at bumaantong hininga nang makita ang malamig na likod ni Ethan, alam mo ba hindi ka naman nag-iisa? Lumipad si Clara patungo sa mga singsing. 343. Bumalik si Ethan sa angkan ng Larsen kinagabihan. Lumipas na ang buong araw ngunit nanatili pa rin si Lola at ang dalawa pa niyang kakampi, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nang makita sila, hinugasan ni Ethan ang anumang kalungkutan na nararamdaman niya at ikinuyom ang kanyang mga kamay, mga Panginoong may lupa, may mga bagay akong kailangang asikasuhin. Pero maaari na tayong mag-usap ngayon dahil tapos na ang mga ito. Lahat ay mukhang namangha. Ang mga Ethan, si Clara ay kinaladkad palayo kasama niya at ang mga bumalik ay ibang-iba na. Bumalik na siya sa kanyang mabilis at determinadong sarili, nang walang bahid ng kalungkutan. Anong nangyayari? Ano ang ginawa ni Clara para maibalik siya? Nakita ng mga miyembro ng angkan ng Larsen na payat siya, ngunit ang kanyang kumikinang na mga mata ay nagpapahiwatig sa kanila na nalampasan niya ang ulap. Labis silang natuwa. Lalo na si Andrea. Hindi niya nakasundo si Clara pero kahit papaano ay nagpapasalamat siya na naibalik ng babae sa normal ang kanyang Ethan. Ethan, sawa mo akong pinag-alala. Lumapit sa kanya si Andrea habang umiiyak. Ngumiti si Ethan, nakaraan na ang lahat. Humarap si Ethan sa tatlong bahay, mga tao, alam ko ang nasa isip ninyo. Natatakot kayo na ang ating deklarasyon ng digmaan ay padalos-dalos at maaaring makasira ng lahat.
Pero sasabihin ko sa inyo na habang mas mabilis nating tinatapos ang pagpapanggap na ito sa Regent Estate, mas mabilis tayong lalago. Gulat na gulat silang lahat. Ang 7 bahay ay payapa hanggang ngayon, lahat dahil sa pagkukunwari. Ngunit nang sumiklab ang digmaan, ang mga patay ay magtambak tulad ng nangyari 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang kanilang mga bahay ay nasa panganib ng pagkalipol. Paano sila lalago pagkatapos noon? Isang misteryosong ngiti ang isinagot ni Ethan sa kanilang mga iniisip, sa katunayan, hindi naman talaga nagbago ang mundo. Ang digmaan at kapayapaan ay nagbabago ng mga lugar tulad ng yin at yang. Ang digmaan ay hindi nangangahulugang kawalan ng kapayapaan o pagdurusa. Lahat ay gumagalaw ayon sa mas malaking larawan. Magbabago ang sitwasyon pagkatapos ng esoteric debate. Kailangan mong isaalang-alang ang nangyari sa esoteric debate, at ang mga pagbabago sa ating mga kaaway. Ang pinakamahusay na pagpipilian ngayon ay ang labanan ng Regent Estate. Lahat sila ay nag-isip ng malalim, pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos, lumiwanag ang mga mata ng 3 House Lord at tumango sila. Naiintindihan ko. Gusto ni Stuart Kinstone na gawing 3 komprontasyon ito. Pero, saan natin mahahanap ang lakas para labanan ang Regent Estate ng tabla? Tanong ni Lola. Ngumiti si Ethan, natatandaan mo ba ang mga sinabi ko? Sa loob ng 10 taon, makakakita ka ng isang bagong-bagong angkan ng Larsen. Pero hindi ko na kailangan ang mga taong iyon dahil maipapakita ko na sa iyo ang isang makapangyarihang kakampi sa anyo ng angkan ng Larsen. Huwag kang mag-alala, walang duda na pipigilan namin ang Regent Estate. Nahirapan ng mga Panginoon ng sambahayan na paniwalaan ang matatapang na pahayag ni Ethan. Sinabi lang niya na ang angkan ng Larsen ay may kapangyarihang hamanin ang Regent Estate ng mag-isa. Pero paano? Ang 8 taon ay hindi maihahambing sa 1,000 taong pamana. Normal lang para kay Ethan ang lumikha ng mga himala, ngunit imposibleng palagwin ang isang angkan sa ganoong kataas ng napakabilis. Pero nang tumingin sila kay Jigo, natahimik sila. Mayroon ba siyang hindi kayang gawin matapos niyang gawing elder ang isang peak radiant stage expert? Nagbago na ang kanilang pag-iisip at inaabangan na nila kung gaano kalaki ang magiging gulat ng angkan ng Larsen sa susunod na magpakita sila ng buong lakas. Bumantong hininga ang 3 Panginoong may lupa. Tunay na nakakamangha si Ethan. Hahaha, dahil siguradong magtatagumpay si Stuart Kinstone, maghahanda kami at kikilos ayon sa iyong mga tagubilin. Aaminin ko, noong nakita kong napuno ng galit si Stuart Kinstone, hindi ko inaasahan na kaya mo pa palang mag-isip ng malalim. Hangang-hanga ako. Papuri ni Lola. Gumanti si Ethan ng kanyang senadorios, eksaherado si Lola. Umalis na ang 3 bahay. Bukod sa 3 Panginoon ng bahay, walang kaalam-alam ang lahat tungkol sa nangyari. Ama, bakit wala akong naintindihan sa pinag-usapan ninyo? Tanong ni Aaron. Ngumiti si Rufus habang itinataas ang kanyang ulo ng may pagmamalaki, nako, tungkol ito sa malaking plano ng mga bagay-bagay. Kung naiintindihan mo lang, ikaw na sana ang susunod na House Lord ngayon. Nabigla si Aaron, napakalalim ng mga paksang taglay nito. Ibig sabihin, naiintindihan ito ni Ethan habang tayo ay kailangang ipaalala. Hindi ba't ibig sabihin noon ay, si Ethan ay isang tunay na pambihirang henyo. Hindi ko maiwasang magtaka kung saan siya nanggaling. Isang napakabatang binata na may napakalaking titig na kahit tayo ay hindi makakapantay. Hindi nakakapagtaka na si Winford ay nahulog sa kanyang mga gawa. Bumantong hininga si Rufus sa pagkamangha. Hinangaan din si Aaron. Magkapantay sila pero mas malakas si Ethan kaysa sa kanila. Pagkatapos umalis ng mga bahay, nagtanong si Dexter, kapatid na Kinstone, nagdeklara ako ng digmaan kahapon. Napuno ako ng galit dahil sa kanilang tusong pakikitungo sa iyo. Pero hindi ko akalain na magkakaroon ito ng ganito kalaking implikasyon. Hahaha, kung alam mo lang, malamang ikaw na ang pinuno ng angkan. Sumeryoso si Ethan, Dexter, ang pagsunod kay Raisin ay nagpatalas ng iyong mga pandama at nagpasanay sa iyo sa mga taktika sa digmaan, lahat para sa araw na ito. Ngunit ito ay lalo lamang nagpaging isang mahuhusay na general at hindi sapat ang husay para pasanin ang mga pasanin ng angkan.
Ito ang perpektong pagkakataon upang turuan ka ng mga pamamaraan ng isang monarko at kung paano mahihinuha ang mas malawak na larawan mula sa maliliit na pangyayari. Seryoso si Dexter habang tumatango sa tuwa. Ito ang unang pagkakataon na tuturuan siya ni Ethan ng personal. Mukhang naliligaw ang iba. Ang dating Ethan ay gagawa ng mga plano at pagkatapos ay magpapadala ng iba para gawin ang mga maruruming gawain. Tulad ng ginawa niya sa edukasyon ni Dexter, iniiwan niya ito sa kamay ng iba. Ngayon na isasalin niya ang sarili sa pagtuturo sa batang pinuno ng angkan, lahat ay nasa sabik. Kilala si Ethan sa kanyang kataksilan at ginampanan pa niya si Winford, ang hindi kahangahangang tagapaglikha, na parang isang biolin. Hindi maaaring maging pangkaraniwan ang kanyang mga turo. Paano nila nalaman na nakipagkasundo si Ethan kay Wilson sa loob ng 3 taon? Kung hindi niya agad mapaunlad si Dexter, sa oras na umalis siya, tiyak na mapapahamak ang Larsen clan. Para na rin itong pagpapadala sa kanila sa katayan. Paano siya makakaalis ng may kapanatagan ng loob? Kaya, medyo binilisan niya ang mga bagay-bagay. Dexter, alam mo ba kung sino ang mga dating kakampi, taga-suporta, at kaaway natin? Tanong ni Ethan. Nag-isip si Dexter, ang mga kakampi ay ang Drifting Flowers Edifices, Sword Marquis Abode at Veiled Dragon Pavilion. Ang mga taga-suporta ay ang pamilya ng Imperial at si Marshall Drake. Habang ang mga kalaban ay ang Regent Estate at ang iba pang mga bahay. At ngayon, sumunod si Ethan. Kumislap ang mga mata ni Dexter dahil sa kawalan ng katiyakan, ngayon. Hindi ba pareho lang? Hindi, nagbago na. Sumeryoso si Ethan, Dexter, kailangan mong tandaan na ang bawat tao ay nag-aalaga sa kanyang sarili. Ang mga kakampi at kaaway ay panandalian lamang. Ang tanging tunay na dahilan kung bakit nag-uugnay ang lahat sa gusot na ito ay ang interes. Ang yin at yang ay nagpapalit ng lugar, pinipigilan nila ang isa't isa, pagkatapos ay nagpapalit muli. Ang parehong pagbabago ay nangyayari sa mga kaaway at kakampi. Kung iintindihan mo ang dakilang disenyo, hindi ka kailanman mabibigo. Ito ang paraan ng paghihinuha ng malawak na larawan mula sa mga pangyayari sa ating paligid. Upang maging isang pinuno ng angkan, dapat mo rin itong maunawaan. Napabuntong hininga si Dexter at tumango. Kung gayon, simulan na natin. Sabi ni Ethan, tungkol naman sa esoteric debate ngayon, si Marshall Drake at ang pamilya ng Imperial ang aming mga taga-suporta bago pa man ito magsimula. Dahil magkapareho ang aming mga interes, para labanan ang Regent Estate. Ngunit pagkatapos ng esoteric debate, sa pamamagitan man ng swerte o hindi, natanggap ko ang kaluluwa ng dragon, at naging kaaway ng pamilya ng Imperial. Walang pamilya ng Imperial ang papayag sa mga may hawak ng Dragon Vein Soul, at sa biyaya ng langit, na magmalabis na dumaan sa bansa at yanijin ang pundasyon nito. Kaya nagbago ang aming mga kaaway. Ang katapatan ni Levi at Marshall Drake ay nasa pamilya ng Imperial. Magkaibigan sila noon ngunit ngayon ay lumipat na sa neutralidad, na may mataas na posibilidad na maging magkaaway anumang oras. Hindi natin sila maaaring palampasin. Hindi kailanman inakala ni Dexter na sa loob lamang ng 2 araw ay magiging kaaway niya ang kanyang minamahal na ninong. Masyado itong mahirap tiisin. Sa kabila ng kanyang panloob na kaguluhan, nagpatuloy si Ethan sa pagsasalita, tungkol naman sa Regent Estate, nananatili silang ating mga kaaway. Ngunit ngayon ay may karapatan na rin tayong maging kanilang mga kaaway. Dahil nawala sa atin ang suporta ng pamilya ng Imperial, maaaring lumapit sa atin ang Regent Estate anumang oras nila gusto at tapakan tayo. Siyempre, hindi natin sila kailangang katakutin. Ngunit kapag nagsimula na ang digmaan, ang parehong angkan ay magdurusa ng malaking pagkalugi at walang sino man sa kanila ang gustong hayaang umani ng isa pang paksayon mula sa kanilang kasawian. Dahil dito, nagdeklara tayo ng digmaan laban sa kanila at ngayon ang natitira na lang ay mag-isip ng paraan para hayaan silang mag-enjoy sa ating kapangyarihan. Hindi sila mga hanggal at alam nilang ang isang digmaan ay magdudulot ng napakaraming pagkalugi kaya pipigilan nila ang pagsali rito. Sa ganitong paraan, pinaghihigpitan natin ang isa't isa. Habang ang emperador ay mapapansin din ang ating kapangyarihan at hindi rin makikialam, dahil baka gusto niyang hayaan tayong pareho na sakupin ng Regent Estate.
Sa ganitong paraan, tayo ay magiging isa sa 3 pangunahing manlalaro sa Titans, na walang panig na mananalo o matatalo. Ang korte, kabilang sina Conrad, Raisin at ang Emperador, ay isa na sa mga ganitong manlalaro, na nagdadala ng balanse sa ekwasyon. Ito ay magpapanatili sa atin na ligtas ng ilang panahon. Ang natitira na lang ay maghintay para sa isang tanga na lutisin ang pagkakatabla at pagkatapos ay hirap tayong bababa para anihin ang mundo para sa ating sarili. Napanganga ang lahat. Hindi nila akalain na si Ethan ay may ganito kalawak na pag-unawa sa mga may kapangyarihan at mayroon pang ang parehong layunin tulad ng Regent Estate, ang mundo. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng angkan ng Larsen. Isa lamang silang angkan na nasa 3 antas na may maliliit na ambisyon, na walang ibang hinanggat kundi ang mapayapang pag-uwi. Natawa si Ethan sa kanilang mga iniisip, hahaha, sa mundong ito, ang mahihina ay itutulak habang ang malalakas ay lalaban para sa kasakiman. Walang tinatawag na isang tao o angkan ng integridad sa mundong ito. Kung gusto mo ng mapayapang araw, magpakatatag ka hanggang sa wala nang makahabol sa iyo. Ayokong makita ang mga nakapaligid sa akin na dumanas ng parehong kapahamakan tulad ni Abby. Bumantong hininga si Ethan. Nag-alangan sila, ngunit hindi nagtagal ay sumilay ang determinasyon sa kanilang mga mata. Hindi ba't pagnanakaw lang ito ng mundo? Sa iyo, Stuart Kindstone, tapos na ang lahat. Habang lumalaki ang kanilang kapangyarihan, sinigurado ni Ethan na mapataas ang antas ng ambisyon ng Larsen clan. 344. Matapos ang pagsusuri ni Ethan, naunawaan na ngayon ng angkan ng Larsen ang susunod na gagawin. Nasaktan si Dexter, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay lalong lumambot. Pagsapit ng bukang liwayway, nilisan ng mga tao ang Dragon Cloud City. Ang esoteric debate sa pagkakataong ito ay partikular na malupit at mapaminsala, ngunit walang umasa na ang isang angkan ay babangon pagkatapos ng 1,000 taon at mamamatay tao hanggang sa kaparehong katayuan ng 7 bahay. Ang alamat ng angkan ng Larsen ay kumalat na parang apoy sa buong imperyong Titans. Nagpaalam na ang angkan ng Larsen at ang mga kakampi nito sa mga tarangkahan, pagkatapos ay umuwi na. Naghahanda na ang angkan ng Larsen para sa kanilang malaking pagbubunyag sa gitna ng madla, upang makipaglaban ng pantay sa mga tunay na may kapangyarihan. Inimbitahan na ng kanilang mga kakampi ang kanilang mga kagalang-galang na makipaglaban kasama ang angkan ng Larsen. Ngayong nasa iisang sitwasyon na sila, iisa na lang ang kanilang gagawin. Dahil kapag bumagsak ang angkan ng Larsen, sa kanila nababaling ang Regent Estate. Napaatras sila sa isang sulok. Bakit pa nila tatanggapin na sundan ang baliw na ito matapos nilang malaman na si Ethan ay naging numero 1 kaaway ng pamilya ng imperyo? Ngayon, sasama sila sa paglalakbay na tinatawag na Ethan. Magkasama silang uunlad at babagsak. Hindi maaaring iwan ng isa't isa ang isa. Tinapik ni Raisin ang balikat ni Dexter ng may matigas na mukha, Dexter, hindi ka ba sasama sa iyong ninong sa labanan? Ninong, nariyan pa ang 4 na iba pa para tumulong sa iyo, ngunit ako lang ang tagapagmana ng angkan ng Larsen. Maaari lang akong sumama sa aking angkan. Patawarin mo ako, Ninong. Tumanggaw si Dexter. Bumantong hininga si Raisin, sige, Dexter, lumaki ka na at responsable ka na ngayon. Isang tunay na sundalo mula sa aking hukbo. Ninong. Putol ni Dexter, salamat sa iyong gabay nitong nakaraang 5 taon. Kung darating man ang araw na mag-aaway tayo, hinihiling ko na sana'y huwag magpakita ng awa si Ninong, gaya ko rin naman. Nabigla ang 4 na tigre ng Titans. Bakit ba napakawalang puso ng kanilang nakababatang kapatid? Pero nanliit ang mga mata ni Raisin at bumantong hininga, mukhang alam mo na ang sitwasyon. Siguro sinabi na sa iyon batang yun. Pero siya yan at ikaw yan. Basta't hawak siya ng angkan ng Larsen. Ninong, kung wala siya ay wala sanang angkan ng Larsen, o ang relasyon natin ngayon. Tinuruan mo ako ng katapatan kaya paano ko siya pagtataksilin. Bukod pa rito, siya ang haligi ng angkan ng Larsen. Hindi pinuputol ng isang tao ang sarili niyang mga pakpak kaya paano ako, isang mandirigma, makakagawa ng kahangalan ng pagputol ng aking mga braso. Tumanggaw si Raisin at tumawa, tunay ngang ikaw ang aking inaanak, matuwid at tapat.
Magiging karangalan at kagalakan ko ang makilala ka sa larangan. Ngumiti si Raisin at lumingon, Dexter, maaaring magkaiba tayo ng panig, ngunit ang ating samahan ay hindi kailanman magbabago. Mag-ingat ka, Ninong. Pinagmasdan ni Dexter ang kahangahangang likod nito at inuntog ang ulo sa bangkite ng 3 beses. Tungkol naman sa 4 na tigre, tuluyan silang naligaw. Anong nangyayari? Bakit sila biglang nagpapalim? Hindi kalayuan, tinawag ni Clara si Andrea sa gilid, binibining Larson, si Ethan ay nasa iyong pangangalaga. Hindi iyon nagbago kailanman. Ano, dapat ba siyang nasa pangangalaga mo? Sumimangot si Andrea, ipinapakita ang kanyang puot. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Clara para mailabas siya sa sarili niyang sama ng loob pero nagpapasalamat pa rin siya. Hindi ibig sabihin noon ay atras na siya sa pakikipaglaban para sa kanyang lalaki. Ngumiti si Clara, ang ibig kong sabihin ay dapat mong alagaan ng mabuti ang kanyang puso. Tulungan mo siyang maunawaan ang mundong ito. Hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ay isinuot ni Clara ang isang kumikislap na singsing sa kanyang kamay at umalis. Nagulat si Andrea. Isa itong singsing na parang thunder ring na suot ni Ethan. Paano niya ito nakuha? 3 lang ang nagawa ni Ethan, 2 ang ibinigay kina Abigail at Trent. Ibig sabihin ba niyan ay may pang-4? At ibinigay kay Clara. Bakit wala akong nakuha? Naina si Andrea habang tumatakbo papunta kay Ethan. Ipinakita niya ang thunder ring at sumigaw, Ethan, anong ibig sabihin nito? Nagbibigay ka na ba ng mga regalo sa lahat ngayon? Paano naman ako? Saan mo nakuha ang singsing na ito? Malamig na naningkit ang mga mata ni Ethan. Napasigaw ng malakas si Andrea dahil sa takot. Pagkatapos ay yumuko siya at bumulong, ibinigay lang ito sa akin ni Lord Chu. Sabi niya kailangan ko raw kayong alagaan. Itapon mo na. Pinutol siya ni Ethan, pinutol na nina Abby at Trent ang ugnayan sa akin. Hindi ko na kailangan ang mga palamuting ito. Umalis si Ethan kasama ang iba pang miyembro ng angkan ng Larson. Sumugod si Kapitan Peyton kay Andrea bilang kanyang bantay. Nanginginig, naunawaan na ngayon ni Andrea ang kahulugan ni Clara. Nakipaghiwalay na sina Trent at Abby kay Ethan. Alam niya kung gaano sila kalapit. Para sa isang nag-iisang lobo na tulad ni Ethan, isa itong pambihirang pagkakaibigan. Ngunit ngayon ay iniwan na siya ng 2 at tunay na siyang nag-iisa. Tiningnan ni Andrea ang thunder ring at isinuot ito habang nagbabago ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa isang luntiang kagubatan, isang lalaking nakaitim ang damit ang tumingin sa papaalis na angkan ng Larson sa di kalayuan ng may mabangis na kislap. Sa malapitang pagtingin, makikilala siyang kabilang sa El Valley. Kawawang angkan ng mga Larson, mayroon talaga kayong isang peak radiant expert. Sa ganitong bilis, hindi natin sila kailanman makakayanan. Nagngalit ang pang-5 elder. Malamig ang mga mata ni Wanshan, 5 na nakatatanda, huwag mong hayaang madaig ka ng galit. Kahit wala si Jigo, hindi pa rin natin kayang tiisin si Ethan. Nakalimutan mo na ba? Kinagat niya talaga si Queen Lee hanggang sa mamatay. Oo, dahil ang angkan ng Larson ay mayroong Ethan, isang tusong isip tulad ni Winford, at isang makapangyarihang eksperto na magpoprotekta sa kanila, naabot na nila ang ating antas, isang tunay na higanti. Hindi na sila kayang labanan ng Hell Valley ng mag-isa. Mas malala pa, kung hindi natin ito hahawakan ng tama, kakainin tayo ng buo at wawasakin ang ating bahay. Maya-maya lang, may isa pang itim na damit na lumipad palapit ngunit ang may-ari ay may batang boses. Kung ikukumpara sa lahat ng matatandang lalaki rito, kakaiba ang naging kaibahan nito. Nanunuya ang matanda, ikaw Ming, lalo ka nang nagiging mayabang. Nangangahas ka bang sumabad sa isang matanda? Tinanggal ang takip at bumungad dito ang isang binata na may seryosong mukha, ang disipulo ni Ricky, si Milo. Nawala na ang kanyang duwag na ugali at sa halip ay naging mas matapang. Tiningnan niya ang mga matatanda at ang House Lord nang walang kahit kaunting reaksyon. Tinitigan siya ni Wanshan ng matalim, pagkatapos ay ngumiti, Grand Elder, napalaki mo ng maayos ang bata. Nagsisimula na siyang magmukhang 7th Elder. Hahaha, nagpapalabis ang Valley Lord. Siya ang 7th disipulo ng Elder sa simula pa lang. Mga tip lang ang ibinigay ko sa kanya.
Mabuting desisyon na huwag siyang sumali sa esoteric debate, kung hindi ay isa na naman siyang walang markang libingan sa kamay ng halimaw na iyon. Kung gayon, tiyak na mawawalan na ng pag-asa ang Hell Valley. Nang maalala ang nakapangangilabot na pakikitungo ni Ethan kay Quinley, maging ang Grand Elder ay nangineg, simula nang pumanaw ang ikapitong Elder, lahat ng ating mga kilos ay naging magulo. Labis tayong nagdusa at nauwi pa nga sa paggamit sa atin. Sana ay magampanan ni Milo ang tungkulin ng ikapitong Elder at matulungan ang Valley Lord sa pagpapaunlad ng bahay. Tungkol naman sa mga nakaraang hinaing, haha, mas mabuting huwag na natin itong banggitin. Oo, si Ethan ay masyadong mapanganib. Kahit ang matandang Zorro na si Winfred ay hindi siya kayang hawakan. Ngayong naibukan na niya ang kanyang mga pakpak, mas magiging mahirap ito. Mas makabubuting pag-isipan nating muli ang ating mga pagpipilian at umatras ng kaunti. Sangayon ni Milo. Nag-isip sandali si Wanshan bago tumango. Kung iisipin, simula nang matagpuan nila si Ethan, lahat ay nag-iba. Dahil sa pag-abot ni Ethan ngayon sa ganitong kapangyarihan, mas lalo silang matatalo laban sa kanya. Humarap si Wanshan kay Milo, may plano ka ba? Panginoon ng Lambak, minsang sinabi ng Panginoon na lahat ng Pocana ay nabubunyag kapag tinitingnan mula sa labas. Dahil nag-aaway ang Regent Estate at ang angkan ng Larsen, makabubuti para sa atin na manatiling ligtas at mag-isip ng ibang gagawin. At iyon ay magiging. Tanong ni Wanshan. Nakangiting nagpatuloy si Milo, sina Ethan at Winfred ay mga taksil na lalaki na may kanya-kanyang Pocana. Hindi tayo makakalaban ng kahit sino sa kanila kahit sumali pa tayo. Ang pinakamagandang pagpipilian ay ang maglaro para sa hinaharap. Hinaharap? Tanong ni Wanshan, pati na rin ang iba. Tama. Ang ating layunin ay sa kabisera ng imperyo. Buong kumpiyansang wika ni Milo. Habang nag-uusap sila, wala silang kaalam-alam na ang bawat kilos ng mga bahay sa Dragon Cloud City ay kitang-kita ng dalawang kulay abong anino. Hihihi? Wilson? Ang Titans ay lalong nagiging magulo sa bawat araw. Hindi lamang ang 7 bahay ang nag-aaway, maging ang 4 na haligi at ang pamilyang imperial ay malapit ng makialam. Makakaligtas kaya ang anak mo sa gitna ng mga lumilipad na hukbong ito? Isang matandang boses ang nanunuya sa kabilang anino. Isang mapang-uyam na tawa lang ang natanggap niya, hay, walang kinalaman ang mga ginagawa ko sa mga matandang katulad mo. Naaga niya ang atensyon ko at sigurado akong hindi niya ako bibiguin. Pagkatapos ng 3 taon, babalik ako at haharap ka sa kahihiyan. Oh, ganoon ka ba Katie wala sa sarili? Hindi naman mas mahina ang mga halimaw ng ibang sekta, alam mo ba? Humph, isang tableta para sa ika-9 na baitang para sa isang solong lalaki. Sa tingin mo ba ay susugal ako ng walang kasiguraduhan? Paano ka naman? Pinahiram mo ang anchoring soul bead at niloko ang isang babae. Kung ikukumpara sa amin ng mga demonic cultivator, ikaw, isang matuwid na sect leader, ay mas kasuklam-suklam. Hay. Umawa si Wilson. Sumigaw ang anino, Wilson, kung hindi dahil sa akin na nagbigay ng anchoring soul bead para mapanatili ang kaluluwa ng babae, hindi sana gagana ang tableta mo. Paano mo nakuha ang tusong batang yan? Humph, nagtulungan lang tayo at nakuha natin ang gusto natin. Ano ba ang kasuklam-suklam doon? Totoo, pareho nating nakuha ang gusto natin. Pero dito na nagtatapos ang ating pagsasama. Sa susunod na magkita tayo, hindi na ako magpipigil. Hindi na kailangang sabihin pa yan. Sa tingin mo ba mananalo kayo ng mga disipulo mo? Humph! Naglaho ang isa pang anino kasabay ng isang pagsinghot. Humajejek si Wilson, bago si Ethan, baka hindi. Pero sasali ang bata sa sekta ko at sigurado akong mawawala pa ang damit mo, hay. 345. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay nakauwi na ang angkan ng Larsen, sa lungsod ng Rockland. Nang lumitaw ang bundok ng Skyland, tinawag ito ng puso ni Ethan sa pananibik pagkatapos ng 5 taong pagkakahiwalay. Dumaan siya sa mga sandaling puno ng kaligayahan at kawalan ng pag-asa sa panahong ito. At ngayong nakabalik na siya, mas lalo siyang nakaramdam ng pagmamahal sa lugar na ito. Ang salitang pamilya o angkan ay mas nakaukit sa kanyang puso. Ang pagkawala ay lalo lamang nagpapalakas ng loob. Stuart Kindstone, hayaan mong buksan ko ang hanay at bigyan ka ng maayos na pagbati.
Nakatayo sa harap ng Skyland Mountain na nababalot ng makapal na hamog, tumawa si Jigo. Kumaway si Ethan sa kanya habang nakangiti, hindi na kailangan. Ako na lang ang gagawa. 5 taon na ang nakalipas at gusto ko nang ako na lang ang magbukas ng pinto. Tumanggaw si Jigo, habang ang iba ay mainit na pinagmamasdan siya. Fulton, halika. Kasama ng angkan ng Larsen ang bata sa paglalakbay, at sa ilalim ng patuloy na presyon mula sa magiting na aura ni Jigo, siya ay naiwan na nanginginig at magulo. Sumugod si Fulton sa harap ni Ethan ng may mas magalang na paggalang, Katie wala Kindstone, utos ba? Walang ganyan. Malapit mo nang makilala si Elder Yan, sa wakas ay magkikita na muli ang guro at ang disipulo. At magiging isa ka na sa amin ngayon. Kaya tuturuan kita ngayon kung paano buksan ang hanay. Bantayan mong mabuti. Tuwang-tuwa si Fulton. Sa wakas ay makikita na niya ang kanyang Panginoon, isang bagay na sa panaginip lang niya nangyayari. Labis ang kanyang tuwa at agad siyang tumango. Sa ilalim ng kanyang nalilitong tingin, gumawa ng senadorias ang kamay ni Ethan at sumigaw, buksan. Ang hamog ay nahati sa anyo ng isang landas paakyat sa Skyland Mountain. Lumingon si Ethan nang nakangiti, Fulton, ito na ang magiging tahanan mo mula ngayon. Ikaw at ang iyong Panginoon. Boom! Pinutol ng umaalingaw-ngaw na pagsabog ang pagsasalita ni Ethan. Isang malakas na hangin na naglabas ng alikabok ang tumama sa kanilang mukha at tinabyunan ng alikabok at dumi ang nangunguna sa dalawa. At saka sumunod ang mga hiyawan. Hay! Matandang babae, matandang lalaki, sino ka sa akala mo, Ethan o Jigo, para manggahas na guluhin kaming 4 na mapanlinlang na demonyo? Hindi mo kami kayang hawakan. Tingnan mo kung paano ka puputulan naming 4. Ang pamilyar na pang-iinis ng marahas na demonyo ay dumating kay Ethan, kasunod ang hiyawan mula sa iba pang 3 demonyo, oo, kayong dalawa ay walang alam kung paano kami pipigilan. Wala kayong magagawa sa amin. Kumaibot ang bibig ni Ethan, at nakakuyom ang kanyang kamao. Hindi talaga matatahimik ang mga kalokohang to. Sinira nila ang isa sa mga pambihirang magagandang mood ko. Bamantong hininga ang iba at nakaramdam ng inis. Dinala ni Elder Lee ang 4 na mapanlinlang na demonyo 5 taon na ang nakalipas bilang mga bagong elder. Masaya ang lahat noong una. At sa kanila mas nakilala ng kaunti ang mga pigmi na ito. Sila ay labis-labis, palaaway at makapangyarihan, syempre, ngunit sila ay mga batang palaaway lamang. Isang banta tuwing 3 araw at isang sakuna tuwing 5. Halos matamba ang buong Skyland Mountain ng mga lalaking ito dahil sa kanilang mga kalokohan. Kahit na matapos ang mabigat na parusa kay Jigo, isang araw pa lamang ang lumipas mula nang umalis siya ay sinimulan na nila siyang sampain, at sa 2nd araw ay nakapaghanda na ang kanilang malademonyo na mga isip ng bagong kalokohan. Alam ng lahat na niloloko lang ni Jigo ang 4 at inakala nilang alam niya ang paraan para kontrolin ang mga bloodworm at mapasunod sila sa linya. Kung hindi, baka kumawala na ang impyerno. Stuart Kindstone. Itinuro ni Fulton ang Skyland Mountain nang nakayuko ang mukha, na parang sinasabi. Bakit hindi man lang mapayapa itong tahanan mo? Kinawayan siya ni Ethan at galit na natawa, kumalma ka, ako na ang bahala. Huwag mo na lang pansinin ang mga kalokohan. Stuart Kindstone, aayusin ko na ang 4 na kalokohan. Tumakbo palapit si Jigo. Kumaway si Ethan sa kanya na may malungkot na mukha, hindi na kailangan. Ako na ang gagawa. Humakbang paarap si Ethan at sumunod ang iba. Si Jigo naman ay tumatawa sa loob. Sa wakas ay matatanggap na rin ng 4 na lalaking iyon ang kanilang kalaban. Nakarating silang lahat sa tuktok at nakakita ng mga butas sa lahat ng dako at maging ang gate na sumabog palabas at nakahilig. Walang duda, ang 4 na walang kwentang iyon ang may kasalanan ng lahat ng ito. Habang tumatagal, walang tigil ang mga pagsabog mula sa loob. Napahadjejek si Jillian na parang baliw, Mga walang hiya, ang lakas ng loob niyong basagin ang salamin kong 1,000 taong gulang. Papatayin kita. Hay, Bidi, anong ginagawa mo sa salamin kung matanda ka na? May ginawa kaming pabor sa iyo. Tinusok-tusok ni Sly Demon ang bahaging masakit gamit ang kanyang nanunuyang tawa.
Nagalit si Jillian sa kanyang mga ungol, mga walang hiya, mga magnanakaw. Puputulin ko ang mga ulo ninyo ngayon. Jillian, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila at gamitin mo na ang life and death art. Ang mismong galit na boses ni Johan ang narinig. Namutla si Jigo. Madalas na silang maglaban at alam niya ang kapangyarihan sa likod ng sining na iyon. Kaya nitong pabagsakin ang 10 eksperto sa Radiant Stage sa lugar na iyon. Ang tanging magagawa niya lang ay umikot. Gamit ang life and death art ng 2 sa 4 na demonyo, pabubugbugin nila ang Skyland Mountain ng napakataas. Nagmadali si Jigo, Katie wala Kindstone, pipigilan ko sila. Hindi na kailangan. May lumabas na ugat sa noo ni Ethan habang nanginginig ang daliri niya, mali ang ulo ng 4 na demonyong iyon simula pa lang. Wala nang saysay makipagtalo sa kanila. Pero ang bilis ba naman mawala ng 2 ito? Humph, kailangan silang turuan ng leksyon. Nagbago ang senadorias ng kamay ni Ethan at 4 na nakakadurog pusong panaghoy ang narinig mula sa loob, musika sa pandinig ng bawat miyembro ng angkan ng Larsen. Anong nangyayari? Hindi sumakit ang tiyan ko sa loob ng 5 taon. Bakit bigla kang sumakit? Gamulong-gulong ang marahas na demonyo, kasunod ang 5 pang iba. Alam ko, ang mga bloodworm. Bumalik na ang molditang Jigo na iyon. Sigaw ni Sly Demon. Natamba sina Jillian at Johan habang nagmumura, mga hanggal, hindi pa rin ba ninyo alam na niloko kayo ng matandang lalaki? Biktima rin siya at hindi niya alam kung paano gamitin ang mga bloodworm. O iisipin ninyo na ang lahat ng kaguluhang ginawa ninyo 5 taon na ang nakalilipas ay haantong lamang sa kaunting pagsaway. Ano, ginampanan niya tayo. Umungol ang marahas na demonyo, gustong-gusto mo. Ang matandang Foggy na iyon ang naglakas loob na gumanap bilang Demonic Hero Quartet. Pipiraisen ko siya ng bago kung iyon ang huling gagawin ko. Sandali lang, kung hindi niya ginawa, bakit ako nakakaramdam ng pananakit sa buong katawan ko at hindi man lang makagalaw? Naku, mga hanggal, kailangan pa bang magtanong? Sino ba sa mundong ito ang may ganitong kalupit na ugali? Pinagpapawisan si Gian at nanlalaki ang mga mata sa takot, bumalik na ang bata. Anong bata? Sabay-sabay na tanong ng 4 na mapanlinlang na demonyo. Pagkatapos ay umalangaw-ngaw ang isang mayabang na boses, tama, nakabalik na ako. Kaya makinig kayo. Pumasok si Ethan sa lumang lugar na may apoy sa kanyang mga mata. Sumigaw ang 4 na mapanlinlang na mga demonyo, isang multo. Nanginig ang mukha ni Ethan, ngunit tinanggap niya ito ng mahinahon. Napaungol at nagmakaawa si Jillian, Stuart Kindstone, ang 4 na walang kwentang iyon ang may gawa. Hindi kami ang nagsimula. Pero dumaan lang si Ethan sa kanila. Bumantong hininga si Jigo, mga pare, paano hindi malalaman ni Stuart Kindstone na ang 4 na demonyo ang nasa likod ng lahat ng ito? Pero hindi dapat ninyong isipin na gamitin ang life and death art dito. Plano nyo bang lipulin ang Larsen clan? Kakabalik lang ni Stuart Kindstone at nasa kakaibang magandang mood. Pero pinag-uusapan lang namin yan, hindi namin sinasadyang gamitin. Nataranta ang mag-asawa at mukhang nasaktan. Tumingin sila ngayon kay Andrea na nilagpasan sila. Hinawakan nila ang kanilang huling pag-asa, batang binibini. Alam ni Andrea ang kanilang balak kaya tumango siya at nag-thumbs up. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Labis ang sakit na nararamdaman ng 2, ngunit nakaramdam sila ng ginhawa. Hindi naman namin ginugol ang lahat ng oras na iyon kasama ang batang binibini ng walang dahilan. Siya ang lumalaban para sa amin kapag may kailangan kami. Sa pasilyo, umupo si Ethan sa pangunahing upuan at wala siyang nakitang tao sa loob kahit ang mga gwardya. Siguro tinakot sila ng 6 na iyon. Habang papasok ang iba, inutusan ni Ethan si Kapitan Peyton na hanapin si Sam. Habang tumatakbo si Kapitan Peyton, ipinagtanggol naman ni Andrea ang kaso ng matandang mag-asawa. Alam ni Ethan na sila ay inosente, ngunit pinukaw lamang ng mga pigmi. Kahit siya ay hindi niya mapigilan ang kanyang galit kapag nakikipag-ugnayan sa mga kakatwang iyon, hindi pa kasama ang iba. Kaya sa pamamagitan ng isa pang senyales, ang mag-asawa ay nakalaya mula sa kanilang pagdurusa. Lumapit ang 2 sa bulwagan at yumuko kay Ethan, na may tinging pasasalamat kay Andrea.
Binigyan ni Andrea si Jillian ng isang senyales ng pagpalakpak. Ate, nagbabantay tayo sa isa't isa. Kaunti lang ang bilang ng mga babae sa angkan ng Larson. At dahil madalas nakasama ni Jillian si Andrea, maaaring magkaiba ang kanilang edad ngunit halos magkapatid na sila ngayon. Nabalitaan ni Sam ang pagdating ni Fulton kaya nagmadali siyang pumunta sa bulwagan. Yumuko muna siya kay Ethan at saka tuwang-tuwa na hinanap si Fulton. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ito. Disipulo. Nanginginig ang bibig ni Sam dahil sa labis na emosyon. Natigilan si Fulton. Tiningnan niya ito ng matagal at sinabing, ay ikaw ang Panginoon ko. Natigilan sandali si Sam, saka ngumiti, hahaha, syempre. Uminom ako ng tableta ni Stuart Kinestone para sa ikawalong baitang at natanggal ang lason, kay mas bata ako ng 12 taon. Guwapo, di ba? Maraming beses ko nang sinabi sa iyo kung hindi lang dahil sa pagsasanay sa Rainbow Cloud Palm mula pagkabata, magiging elegante at pino akong Ginoo, na manliligaw sa libu-libong babae sa isang kindat lang. Kita mo, hindi ako nagsisinungaling. Paf! Paf! Natawa ang mga tao. Ito ang unang beses na nakita nilang nagyayabang ng ganoon ang kanilang Alchemy House Elder. Parang isang kilalang Katie wala. Tunay ngang kumakalat ang masasamang gawi kapag nakatayo ng napakalapit. Pero nang inig si Fulton at tumango, oo, ikaw talaga ang aking Panginoon. Nagyayabang lang sa akin ang Panginoon ng ganyan. Sikreto natin yan, Panginoon. Napayuko si Fulton sa paanan ni Sam. Napaiyak na rin si Sam. Sa wakas ay nagkita na ang guro at disipulo na parang mag-ama. Hindi sila ginulo ng iba. Pagkatapos, inakala ni Ethan na masyadong bata pa si Fulton para gumanap ng isang posisyon, kaya ginawa niya itong katulong. Tungkol naman sa apat na mapanlinlang na demonyo, itinapon sila ni Ethan sa malayong lugar at pagkalipas lamang ng 3 araw ay naalala niya sila. Binitawan niya ang kanilang selyo at binigyan sila ng isang dila. Mula nang sila ay bumalik, sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ni Ethan, ang apat ay nasa kanilang pinakamabuting kalagayan at sa wakas ay nakaranas ng kapayapaan ang Skyland Mountain pagkatapos ng 5 mahaba at nakakapangilabot na taon. Samantala, sina Levi at Raisin ay tumuntong sa palasyo ng kabisera ng imperyo dala ang ulat ng esoteric debate. 346. Si Raisin at Levi ay bumabati sa kanyang kamahalan. Ang marangal na emperador ay nakaupo sa ginintoang trono habang ang dalawa ay yumuyuko. Kumaway ang emperador para tumayo sila at nagtanong, kayong dalawa ang namamahala sa esoteric debate bilang kapalit ko. Sabihin ninyo sa akin, ano ang nangyari? Anong mga sorpresa ang lumitaw? Tumango ang dalawa at nanguna si Levi, kamahalan, sa 6 na dragon na lumahok, sina Quinley, Baron, Lucian at Alfred ay namatay sa kamay ni Ethan. Ang angkan ng Larson ang naging tunay na nagwagi. Ano? Ang numero 1 henyo sa Titans, si Quinley. Natigilan ang emperador. Umasa siyang guluhin siya ni Ethan, at kalahati lang ang tsansa niyang magtagumpay. Pero lumampas pa sa kanyang tungkulin si Ethan, dala ang isang magandang balita. Ang kinabukasan ng Regent Estate at ng iba pang mga bahay ay nasira na ngayon. Sa pinakamababa, ang isang halimaw tulad ni Quinley ay hindi lilito anumang oras sa malapit na hinaharap at ang kapangyarihan ng Regent Estate ay mananatiling kontrolado. Huminga ng malalim ang emperador para pigilan ang matinding pananabik at nagtanong, may iba pa ba? Maaaring pinigilan niya ang reaksyon ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang balbas ay umuugoy sa tuwa. Iyon lamang ay sapat na upang makita kung gaano kasabik ang balitang ito. Nag-alinlangan sina Levi at Raisin. Iyan ang magandang balita at ang sumunod na nangyari ay ang pinakamasamang balita kailanman. Kamahalan, sa esoteric debate, isiniwalat ni Quinley na mayroon siyang Dragon Vein Soul. Kahit na nagsalita na ang Regent Estate para sa kanilang solusyon, naniniwala akong determinado silang kunin ang mga kaluluwa ng dragon mula sa Dragon Vein ng pamilya ng Imperial at magrebelde. Ano? Hinampas ng emperador ang armrest, habang nakatitig, sinasabi mo bang ang Regent Estate ay naging matapang na para habulin ang Dragon Vein ng pamilya ng Imperial at mayroon pang ang naging Panginoon ng kaluluwa ng dragon? Teka, hindi tama yan.
Kung si Quinley ang may hawak ng kaluluwa ng dragon, dapat ay nasa ilalim siya ng proteksyon ng mundo. Paano magagawa? Napabuntong hininga sina Levi at Raisin. Natatakot akong tama ang mga palagay ng kamahalan. Si Ethan ay isang taong dapat kilalanin. Pinatay niya si Quinley at nalupig ang Dragon Vein Soul, na nagpayanig sa mundo sa loob ng 9 na araw. Sa aking nakita, siya ay isang taong kayang baguhin ang kapalaran. Nagdilim ang mukha ng emperador, ang ibig mong sabihin ay mayroon si Ethan ng kaluluwa ng dragon at ngayon ay naging isang karapat-dapat na hari, hindi lamang sa pamamagitan ng tadhana kundi pati na rin sa pamamagitan ng kanyang kalooban. Oo. Pero kahit na mayroon siyang tadhana at proteksyon ng kaluluwa ng dragon, ang may hawak ng Dragon Vein na namumuno sa mga lupain ay hinulaan na ng mataas na pari simula pa noong 1,000 taon na ang nakalilipas. Sa mga nakalipas na taon, ang hula ng parokya ay hindi nagbago. May isang bagay lang na hindi ko mapaliwanag. Kung ang proteksyon ng kaluluwa ng dragon ay tadhana at biyaya ng langit, bakit napatay si Quinley? Isa ba itong depekto sa hula, o si Ethan mismo ang sumusuway sa kalangitan? Si Levi ay nag-iisip. Malamig na tanong ng emperador, paano siya pinatay ni Ethan? Kinagat siya hanggang mamatay. Ulat ni Raisin habang nakalaylay ang ulo. Natigilan ng emperador, nakagat hanggang mamatay. Kinain ba niya? Siya. Kamahalan, may problema ba? Tanong ni Levi. Ang ikinagulat ng mga tao ay ang pagpatay ni Ethan kay Quinley, nang walang sino man ang pumansin kung paano niya ito ginawa. Ngunit mula sa reaksyon ng emperador, tila may mas malalim itong kahulugan. Nagpatuloy ang emperador, ano ang nangyari pagkatapos? Ano ang reaksyon ng mga kabahayan matapos mamatay ang panganay na batang Panginoon ng Regent Estate? Ang galit ng Regent Estate kay Ethan ay lalim at nang bumalik ang bata sa Dragon Cloud City, kinubkob siya ng 4 na House Lord, ngunit ano, iniligtas ninyo siya. Tiningnan sila ng emperador. Bumantong hininga si Levi, kamahalan, ang bata ay mayroon ng kaluluwa ng dragon ngayon, at sa malaot madali, ay magiging tinak sa tagiliran ng pamilya ng imperyo. Sa pag-iisip kung gaano siya kalaki ang nagawa para sa atin, hindi natin siya maaaring patayin ng basta-basta. Kaya ang pagpapahintulot sa Regent Estate na salakayin siya ang pinakamagandang conclusion. Kaya naman hindi kami nakialam ni Marshall Drake. Gayunpaman, ginawa ito ni Mad Dipper Jigo. Mad Dipper. Hindi ba't siya ang venerable ng Regent Estate? Nawala siya 6 na taon na ang nakalilipas pero bakit bigla siyang sumulpot para protektahan si Ethan? Kumunat ang noo ng emperador. Umiling si Levi, hindi rin ako malinaw. Ang alam ko lang ay tinalikuran niya ang Regent Estate at kumampi sa angkan ng Larsen, at naging nakatatanda sa kanila. Sinunod din niya ng husto ang mga utos ni Ethan. Kitang-kita ito sa utos ni Ethan na lipulin ang Regent Estate. Hindi siya nagatubili na salakayin sina Timothy at ang iba pa. Ano, nawasak ba ang Regent Estate sa Dragon Cloud City? Siyempre hindi. Sumagot si Levi sa pagkabigla ng emperador, kung mamamatay ang lahat ng matatanda ng Regent Estate, magugulo ang mundo at makakasama lamang iyon sa kamahalan. Kaya ako nakialam. Ngunit si Jigo ay tunay na malakas. Naabot na niya ang tugatog ng Radiant Stage. Ang tanging nagawa ko lang ay labanan siya hanggang sa maging tabla. Labis akong nahihiya. Nanliit ang mga mata ng emperador, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang angkan ng Larsen, isang 3 antas na angkan, ay nagtatago pala ng isang eksperto na kayang makipagtagisan sa isang Divine Dragon. Hindi ba ibig sabihin niyan ay kapantay ng 7 bahay ang angkan ng Larsen? Sa katunayan, pangalawa na lang sila ngayon sa Regent Estate. Sa loob ng wala pang 10 taon, ang kawawang angkan na iyan ay lumago ng husto. Sa loob ng wala pang 1 dekada. Bumantong hininga ang emperador. Bumantong hininga rin sina Levi at Raisin. Nakakagulat ang mga pangyayari. Hindi ka panipaniwala si Ethan, kayang baguhin ang lahat. Sino ang makakapagpabago sa isang grupo ng mga langgam sa ganoong kaikling panahon na maging elepante? Ethan. Kinuha ang papel mula sa kanyang manggas, bumantong hininga ang emperador, tingnan mo. Noong lumindol ang mundo, ipinadala ni Parrish ang mga salitang ito.
Binasa ito ng dalawa at pagkatapos ng isang malalim na katahimikan, sinabi nila sa emperador, maaari ba naming itanong kung ano ang pananaw ng kamahalan sa mga salitang ito? Hindi ko maintindihan noong una, pero dahil nakinig ako sa nangyari sa Dragon Cloud City, nahulaan ko na ngayon. Hinaplos ng emperador ang kanyang balbas, itinuro ng dragon sa lupa si Queen Lee na kumakatawan sa Regent Estate. Samantalang ang Celestial Dragon ay dapat na si Ethan na bumababa mula sa kalangitan. Kapag nagbanggaan ang dalawang dragon, tatawagin ng lupain at mga ilog ang kani-kanilang hari. Ito ang pinakanakababahalang bahagi. Magkakagulo ang mundo, lilito ang mga hari at magkakawatak-watek ang Titans. Namutla ang dalawang general. Kung totoo ang mga salitang ito, ang imperyo ay nasa isang hindi pagkakasundo. Kamahalan, maaaring malapit ako sa angkan ng Larsen, ngunit para sa kaligtasan ng Titans, hayaan ninyo akong magmarcha patungo sa lungsod ng Rockland. Ikinuyom ni Raisin ang kanyang mga kamay. Iwinagayway ng emperador ang kanyang panukala, hindi, kilalanin mo ang iyong sarili at ang iyong kaaway at ikaw ay magiging matagumpay magpakailanman. Maliit ang katalinuhan ng angkan ng Larsen. Hanggang sa puntong hindi na natin alam si Jigo. Malinaw na may itinatagong malalalim na sekreto si Ethan. At kahit na sumugod tayo sa mga ito, hindi natin ito magagawa ng walang mabuting dahilan. Bibigyan lamang nito ang iba ng pagkakataong samantalahin ang kaguluhan. Kung gayon, ano ang gagawin natin, kamahalan? Ikinuyom ni Raisin ang kanyang mga kamay. Nagreklamo ang emperador tungkol sa isang bagay, pagkatapos ay nagsalita ng may madilim na mukha, ayon sa aming pangako, ipaalam sa amin na ang lahat ng angkan ng Larsen ay kailangang pumunta sa kabisera ng imperyo para sa kanilang gantimpala, upang matanggap ang kanilang titulo bilang 8 maharlikang angkan. Tawagin ang mga angkan ng lupain at ang 7 angkan upang sumaksi sa seremonyang ito. Nagliwanag ang mga mata ni Levi, naintindihan ang direksyon ng emperador. Tumanggaw siya, matalino ang kamahalan. Sa dami ng mga ekspertong natipon sa kabisera ng imperyo, hindi na natin kailangang mag-atubiling mag-agawa ng kamay dahil maglalaway sila dahil sa puot at paghihiganti. Anumang kasawian na darating sa angkan ng Larsen ngayon, kahit pa sa pamamagitan ng tusong kamay ng Regent Estate, ay walang maibabalik sa atin. Makikita pa natin ang tunay na kapangyarihan ng angkan ng Larsen na mabubunyag. Iyan ay 2 ibon na may iisang bato. Hindi, maaaring posible na matagal nang walang kapangyarihan ang Regent Estate na harapin ang angkan ng Larsen. Gusto ko lang makita ang buong kapangyarihan ng angkan ng Larsen, hahaha. Kasabay ng isang nakakatakot na tawa, nagliwanag ang mga mata ng emperador. Pagkalipas ng 3 buwan, isang pulang ilaw ang sumikat sa harap ng Skyland Mountain. Isang 7 taong gulang na bata ang lumitaw sa harap ng bundok, habang nakatingin ng may buntong hininga, bahay siguro ito ni tatay. At mayroon pa nga itong mga array para sa ika-5 baitang. Hindi naman masama. Tay, nandito na po ako. Buksan ninyo o sisirain ko ang aking sarili. Umungol ang bata. Nang sumunod na segundo, nahiwalay ang hamog at lumabas si Fulton mula sa loob. Nang makita ang sumisigaw na bata, nawalan siya ng malay, bata, saan ka nang galing? Sino ang nagsabi sa iyong pumunta rito? Hindi mo ba alam na ito ang angkan ng Larsen, na kinatatakutan maging ng 7 bahay? Pululusutin kita kung patuloy kang sisigaw. Ang yabang naman pala ng isang simpleng alipors. Siguradong kakaiba ang kasikatan ng Larsen clan. Hindi man lang nababawasan ang mga bahay na yan. Ngumisi ang bata, hindi pinansin ang Fulton at lumingon sa malayong tuktok ng Skyland Mountain habang tinatansya, hindi naman masama. Pinili ni tatay ang perpektong lugar na may sapat na espiritual na enerhiya. Kumunat ang noo ni Fulton at sumigaw, "Brat, ang lakas ng loob mo na tawagin akong alipors. Kilala mo ba kung sino ako, kung sino ang aking amo?" Sok! Ang pagyayabang at pagsasalita tungkol sa suporta mo ay nagpapatunay na isa ka nga palang alipors. Nako! Natigilan si Fulton, gulat na gulat at hindi makapagsalita sa walang kapintasang loika ng bata. Nasanay na siyang takutin ang iba gamit ang pangalan ng kanyang amo. Kahit na sa mga nakaraang taon ay malas siya, ngunit matapos makita ang kanyang amo, masaya na siya, bumalik sa dati niyang mga gawi.
Pero ang pagiging kutsain ng isang bata ay nag-iiwan ng hindi magandang lasa sa kanyang bibig. Lalo na't ang bata ay may tamang katwiran. Saan man siya magpunta ay ipinapakita niya ang kanyang suporta, na parang isang tunay na alipors. Na parang takot siyang bugbugin. Bumantong hininga si Fulton sa huli, sige na nga, Brad, anong kailangan mo? Nandito ako para sa isang tao. Sino? Tatay ko, Ethan. Inilabas ng bata ang kanyang baba. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.